Kabanata 1901. Ang pakiramdam ng pagkakanulo. Nakita ni Fiona na si Yvette ay walang gaanong reaksyon, na para bang ito ay isang bagay na walang kabuluhan. Gayunpaman, ang pakikipag-ugnay ni Lance at Yvette ay malinaw na hindi katulad ng dati. Mas malayo sila. Sa partikular, ang titig ni Yvette nang tumingin siya kay Lance ay hindi maliwanag tulad ng dati. Bilang isang taong naranasan nito dati, naunawaan ni Fiona kung ano ang ibig sabihin nito. Tama, ngunit nagpakita siya muli ng mga motibo ng ulterior. Kahit na hindi siya nagkakahalaga ng anuman, mas mahusay na panatilihin ang iyong bantay. Hindi madali para sa iyo na magkasama, at hindi ko nais na hindi mo maintindihan ang bawat isa dahil sa kanya. Sinabi ni Lance, nanay. Tinitigan siya ni Fiona, na nilagdaan siya na huwag makagambala sa kanya. Hindi ako sumasang-ayon noong una kang nakipag-ugnay kay Whitney noon, at hindi dahil sa mga background ng ating pamilya ay hindi tumugma. Upang maging matapat, ang paninindigan ng ating pamilya ay hindi rin talaga siya pipiliin. Ngunit ginamit ng babaeng ito ang iyong mga kontak upang makamit ang kanyang sariling mga layunin. Bakit din niya naiisip na ang mga ito ay paulit-ulit na nawala ang mga ito? Ang mukha ni Lance ay naging glum. Tumama ang kanyang katawan, at medyo nagulat siya. Malamig na sumimangot si Fiona. Hindi iyon lahat. Matapos kong malaman, pinatindi niya ang kanyang mga pagsisikap na sirain ang relasyon sa Sheldon Corporation sa ating dating kasosyo. Bakit sa palagay mo si Chadlow, na nagkaroon ng magandang relasyon sa iyong ama noon, ay biglang tumalikod sa iyo sa iyong pinakamahirap na oras? Naupo si Yvette doon. Sa una, hindi siya masyadong seryoso. Gayunpaman, bigla niyang nadama na parang sinubukan niya ang isang malaking lihim. Tumayo si Fiona at kinuha ang isang sobre ng bag ng papel ng craft na matagal na niyang inihanda mula sa gabinete ng alak. Kinuha niya ang mga nilalaman at ibinigay ito kay Lance. Maaari ring makita ni Yvette kung ano ang nasa loob nito. Kaagad, ang kanyang ekspresyon ay naging hindi kasiya siya. Ito ay isang larawan ni Whitney at isang matandang pamimili, braso sa braso. Ang matandang lalaki na iyon ay ang matalik na kaibigan ni Lance na si Chadlow. Pagkatapos ay kumuha ng iba pa si Fiona at ikinakalat ito sa harap ni Lance. Ang mukha ni Lance ay naging madilim. Ang mga proyektong ito na nawala sa iyo ay natapos sa Larison Corporation. Hindi mo nakalimutan kung paano pinigilan ng Harrison Corporation ang Sheldon Corporation, di ba? Si Whitney ay konsultant ng Harrison Corporation. Nagawa niyang kumita ng isang malaking halaga para sa bawat proyekto na nawala ka. Tingnan ang pirma at ang pag-iingat ng kita ni Whitney. Lahat sila ay tumutugma. Tumingin si Fiona sa kanyang anak. Naramdaman ni Lance na hindi siya makahinga ng maayos. Naupo siya doon na nagyelo na may isang galit na ekspresyon. Hindi ito dahil sa pagkakanulo ng kanyang kasintahan ngunit dahil talagang pinananatili siya sa kadiliman. Siya ay ganap na clueless. Ang kanyang impresyon kay Whitney na siya ay masunurin, banayad, pag-unawa, at napakababang profile na paulit-ulit niyang pinabayaan ang kanyang pag-iral. Kaya, kahit na hindi niya ito mahal, nakaramdam din siya ng utang na loob sa kanya dahil sa pagkaantala sa kanyang kabataan nang sila ay naghiwalay. Hindi niya alam ang lahat ng mga hindi kasiya siyang bagay na ipinahayag lamang ng kanyang ina. Back then, sa mga mahihirap na oras na iyon, si Lance ay nagsakripisyo ng labis upang maibalik ang Sheldon Corporation sa mga paa nito. Karaniwang siya ay naninirahan sa opisina, at ang kanyang isip ay patuloy na iniisip ang kumpanya at ang kanyang mga proyekto. Ngayon, sinabi sa kanya ni Fiona na talagang nagkaroon siya ng pagkakataon na tagumpay pabalik noon. Ito ay siya ay ipinagkanulo ng mga tao sa paligid niya. Ang malaking paghahayag na ito ay talagang mahirap para sa kanya na tanggapin. Ang mga salita ni Fiona ay hindi tumigil doon. Ipinagpatuloy niya, dapat kang maging mausisa kung bakit hindi ko sinabi sa iyo dati. Iyon ay dahil nakuha ko lamang ang impormasyong ito pagkatapos niyang umalis sa bansa at pagkatapos ng pagbagsak ng Harrison Corporation. Hindi ko sinabi sa iyo dahil hindi ko gusto ang mga hindi magandang bagay na nakakaapekto sa iyo. Ngunit ngayon, mukhang mali ako sa pagtatago nito mula sa iyo. Kabanata 1902. Nagtagumpay siya. Bumantong hininga si Fiona. Time siyang tumingin kay Yvette. Ang pagbabalik ni Whitney ay dapat na nagdulot sa iyo problema.
Nais kong humingi ng tawad sa iyo para dito. Nang umalis siya noon, siya ang lumapit sa akin at humingi sa akin ng isang halaga ng pera, na sinasabi na pupunta siya sa ibang bansa para sa karagdagang pag-aaral. Hindi ko ito ibinigay sa kanya, ngunit inalok niya na makipaghiwalay kay Lance kapalit ng pera. Naisip ko na hindi na siya babalik. Maliwanag, nagtagumpay siya, hindi ba? Si Yvette ay bahagyang natigilan. Tinikom niya ang kanyang mga labi at hindi sinasadya na clenched ang kanyang kamao. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ito ay naging matagal na napansin ni Fiona na ang isang bagay ay hindi tama sa pagitan nila. Huminahon si Lance makalipas ang ilang sandali. Malalim ang kanyang tinig at raspy na may napakalakas na sama ng loob. Greeted niya ang kanyang ngipin at sinabing, "Dapat mong sinabi sa akin noon." Fiona looked at her son. Her eyes gradually reddened. Bumalik noon, kung ang Harrison Corporation ay hindi nasaktan si Nicole, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na ibagsak ang sitwasyon. Sino ang inaasahan na nagkataon? Kilalanin ko ang kaya na may kakayahang, ngunit sa oras na iyon, labis kang nasobrahan. Natakot ako sa kamatayan nang marinig kong nagpunta ka sa rooftop araw-araw. Ang mukha ni Lance ay sumungit, at ang kanyang katawan ay matigas. Tumalikod si Yvette sa gilid upang tumingin kay Lance. Matapos pakinggan ang lahat ng ito, biglang may naramdaman si Yvette kay Lance. Ngayon, si Lance ay maaaring magkaroon ng anumang nais niya, ngunit ano ang tungkol sa likod noon? Hindi siya natumble kapag siya ay inilagay sa isang mahirap na sitwasyon. Laging alam ni Yvette na ang lakas ni Lance ay labis na malakas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may oras na tatayo siya sa rooftop. Ang mga pagkabigo, responsibilidad, at pasanin ay dapat na mapuspos siya pabalik noon. Nais ni Lance na tumalon mula doon ng maraming beses, di ba? Ang hangin sa silid ay parang di gumagalaw. Tumahimik sandali si Fiona bago siya nagsalita. Sinasabi ko sa iyo ito hindi dahil nais kong maghiganti ka. Sinusubukan ko lang na ang babaeng ito ay hindi kasing inosente tulad ng iniisip mo. Marahil mula sa pananaw ng isang tagalabas, ako ay isang ina na nagdiskriminasyon laban sa mga tao batay sa katayuan sa lipunan at hindi ko nais na ang isang hindi karapat-dapat na babae ay makakaapekto sa iyong relasyon. Si Lance ay hindi nagsalita ng ilang sandali. Naupo si Yvette doon at hindi rin gumawa ng tunog. Sa kaisipang iyon, si Whitney ay talagang hindi karapat-dapat na maging banta sa kanilang relasyon. Yvette could not pinpoint exactly why she became inexplicably distant from Lance. Si Lance ay isang excellent at walang kamali-mali na tao. Ito ay isang pagpapala para sa kanya na pakasalan siya. Gayunpaman, si Yvette ay tunay na nakaramdam ng panghihinayang sa ibang araw. Pinagsisisihan niya ang pagpapakasal sa kanya ng madali. Matapos silang umalis sa bahay ni Fiona, hindi na mukhang glum si Lance. Ngunit hindi pa rin siya nagsalita. Marahil ay napakahirap din para sa kanya na matuno ang balitang ito. Tumingin si Yvette sa bintana ng kotse. Matapos ang episode na ito, sa wakas ay gumawa siya ng isang desisyon at hindi siya nag-aalangan. Ang susunod na araw sa silid ng komperensya ng Sheldon Corporation. Tiningnan ni Lance ang application sa harap niya na may madilim na mukha. Malamig ang kanyang mga mata at nakakagulat. Nagpasya ka pa ring pumunta. Tumanggo si Yvette. Nagtanong na siya sa paligid at nalaman na halos wala siyang mga kakompetensya na may parehong mga kondisyon sa kanya. Hanggat si Lance ay walang makasariling motibo, makakakuha si Yvette ng trabaho ng walang anumang hadlang. Ang silid ng pagpupulong ay tahimik at malamig. Walang nangahas na gumawa ng isang tunog. Ang matter na ito ay nasa isang deadlock sa loob ng kaunting oras. Sina Lance at Yvette ay may sariling mga pananaw, kaya hindi ito isang matalinong pagpipilian para sa mga direktor na magkabilang panig. Hinaplos ni Lance ang kanyang mga templo. Ang mukha ay malamig. Ang pagpupulong ay ipinagpaliban. Tumayo siya at tumingin kay Yvette. Sundan mo ako sa opisina ko. Kabanata 1903. Lumabas. Hindi tumanggi si Yvette. Nasa loob na siya ngayon kay Lance hindi dahil kay Whitney. Ito ay dahil sa paglalakbay sa negosyo ng Kali. Gayunpaman, nagustuhan ni Lance na ihalo ang dalawang bagay. Tanggapan ni Lance. Umupo si Lance sa sofa at itinuro sa kabaligtaran, mukhang handa siyang makipag-ayos. Umupo tayo at mag-usap. Naupo si Yvette doon, ngunit hindi niya sinimulan ang pag-uusap.
Ang katulong sa labas ay naramdaman ang isang malamig na pag-igting sa pagitan ni Lance at Yvette. Dahil sa pag-usisa, ang katulong na brazenly ay pumasok sa opisina upang maghatid ng kape. Ang orihinal na kalmado na si Lance ay biglang may mga mata ng mapula. Malamig niyang sumigaw, "Lumabas ka." Natakot ang katulong kaya umalis siya ng pagmamadali. Tumingin si Yvette kay Lance, na bihirang mawala ang kanyang pagkagalit, at biglang tumawa. Tiningnan siya ni Lance. "Ano ang tinatawanan mo?" Sinabi ni Yvette, "Nais mong sumigaw sa akin sa halip, di ba?" Itinaas ni Lance ang kilay niya. Hindi siya binigyan ni Yvette ng pagkakataong magsalita. "Gusto ko talagang pumunta, at hindi ito dahil galit ako sa iyo. Gusto kong subukan ito sa aking sarili upang makita kung hanggang saan ako makakapunta ng walang proteksyon ng mga lalaki." Tahimik sandali si Lance. Itinaas niya ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. "Maaari kang pumunta sa ibang lugar at pamahalaan ang iba pang mga proyekto. Kunin mo lang." Itinikom ni Yvette ang kanyang mga labi at tiningnan siya ng mga arched na kilay, na ginawa ang mga salita ni Lance na natigil sa kanyang lalamunan. Hinaplos ni Lance ang kanyang noo at huminga ng malalim. "Sinisisi mo pa rin ba ako? Kung malalaman ko na siya ang ganoong uri ng tao, hindi ko na siya papayag na lumitaw sa harap natin. Ako talaga." Nakikita ng walang magawa at nasasaktan na hitsura ni Lance, humakbang si Yvette at malumanay na yakapin siya. Natigilan si Lance ngunit mabilis niyang inabot upang hilahin siya sa kanyang mga arm at hinawakan siya ng mas magaan. "Yvette, kung sisihin mo ako para doon, sige at saktan mo ako. Huwag mo lang sabihin na aalis ka. Maging prank ka lang sa akin kung may kasalanan ako, okay?" Ang kanyang tinig ay mabagsik at walang magawa. Si Lance ay parang tunay na natatakot na mawala si Yvette. Malinaw niyang maramdaman ang pagbabago sa Yvette sa loob lamang ng 2 araw. Ginawa nitong gulat siya. Nakaramdam siya ng nawala at takot, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi pa niya ito naramdaman dati. Tinapik ni Yvette ang kanyang balikat. Malambot ang boses niya. "Sa totoo lang, wala kang ginawa na mali. Hindi ka lang napapawi. Una akong nagagalit nang marinig ko ang inyong pag-uusap sa kanya sa hagdanan." Tumahimik si Lance at dahan-dahan ang pinakawalan si Yvette. "Narinig mo ito. Umalis ka bago matapos ang pag-uusap." Tumanggaw si Yvette. Sure enough, kung nakinig si Yvette sa buong pag-uusap, hindi siya magagalit. Gayunpaman, sino ang maaaring sisihin para doon? Dapat bang sisihin si Lance sa pagiging masyadong maawin? O dapat nilang sisihin si Whitney sa pagtatakda ng mga traps sa bawat pagliko? Naalala ni Lance ang nangyari. Bago siya tumayo, ang pag-uusap sa pagitan niya at ni Whitney ay tungkol kay Whitney na badmouthing kay Yvette. Hindi niya masyadong naisip ang tungkol dito sa oras. Ang pagbabalik ni Whitney ay masyadong hindi inaasahan, at inakusahan ni Whitney si Fiona na nagkamali, kaya ang isip ni Lance ay magulo. Gusto lang niyang bayaran si Whitney at ipadala siya. Ngayon na naisip niya ito, pinakinggan ni Yvette ang pag-uusap sa pagitan niya at ni Whitney at narinig kung paano siya pinapahiya ni Whitney. Ngunit siya, bilang kanyang asawa, ay hindi pinutol si Whitney at iwasto ito sa oras. Hindi siya tumayo para kay Yvette ng sabay-sabay. Pagkatapos si Yvette, na nakatayo sa labas, ay mas nabigo sa kanya, di ba? Sa oras na iyon, paano pa rin niya maaasahan na makinig siya sa buong pag-uusap at hintayin siyang ipagtanggol siya? Nang naisip ito ni Lance, biglang nakaramdam ang kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng pagsisisi ay sumulpot sa isang iglap. Pinakawalan lang ni Yvette ang isang light laugh. Ang boses niya ay mapurol at magaan. Ngunit hindi mahalaga ngayon. Tama siya. Hindi siya nagdagdag ng anumang mga frills sa aking nakaraan. Ngunit hanggang sa araw na ito, hindi ako nagkasala sa aking nagawa. Tinikom ni Lance ang kanyang mga labi. Natuyo ang lalamunan niya. Hindi ko alintana ang nakaraan mo. Kabanata 1904. Dapat pumunta. Alam ko na hindi ka tulad ng isang tao, ngunit hindi nangangahulugang ang iba ay hindi ganoon. Hinaplos ni Yvette ang buhok ni Lance, na may ibang texture mula sa kanyang sariling malambot na buhok. Gayunpaman, ginamit ni Lance ang parehong tatak ng shampoo bilang kanya, kaya mahal niya ang amoy na iyon. Ang kanyang puso ay lumambot sandali. Hindi ko mapigilan ang pagtatago sa iyo sa lahat ng oras, di ba? Sa hinaharap,
Pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa aking kawalan ng mga nagawa at may kakayahang magpakasal lamang sa isang mabuting tao. Maswerte ako, ngunit nararapat din ako sa ganitong uri ng swerte. Natapos si Yvette na magsalita at tiningnan ang gwapong mukha ni Lance. Inabot niya ang pagharap sa kanyang mukha. Lance, ano sa palagay mo? Tiningnan siya ni Lance na may malalim na tingin. Ito ay bihirang para kay Yvette na maging banayad at kalmado. Siya ay tulad ng isang nagbago na tao na lumaki ng magdamag. Gusto niyang sabihin ng hindi masyadong masama, ngunit alam niya na hindi niya ito mapigilan. Dapat siyang pumunta. Ang pagpapasya sa kanyang mga mata ay hindi matitinag. Walang makakapigil sa kanya. Since the dust settled, Lance was not so troubled anymore. Nagpasya ka talaga. Tumanggo si Yvette. Ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata. 3 buwan. Bibigyan ka lang ng 3 buwan. Kung hindi mo malulutas ang problema sa loob ng 3 buwan, kailangan mong bumalik kahit na ayaw mo. Namula ang mga mata ni Yvette. Nagbibigay si Lance. Agad siyang ngumiti, ibinaba ang kanyang ulo, hinawakan ang kanyang mukha, at binigyan siya ng malaking halik. Mahusay. Bumalik man siya o hindi, iyon ay magiging sa kanya pagdating ng oras. Agad na bumalik si Yvette upang simulan ang paghahanda para sa handover ng kanyang trabaho. Mayroon pa siyang ilang araw ng paghahanda. Hindi nagmamadali si Yvette, ngunit nasasabik siya sa pagkakataon. Bagaman ipinangako ni Lance ng pasalita, walang praktikal na aksyon. Ang kanyang appointment letter ay naantala pa rin. Ngumiti si Lance at sinabi kay Yvette na bumalik at maghintay para sa balita, na nagmumungkahi na dapat siyang may kasama sa kanyang mga kaibigan ng mas madalas bago siya umalis papuntang Cali. Dapat magpahinga si Yvette at kumain ng masarap na pagkain. Hindi siya nagdududa kay Yvette. However, as time went on, it did not feel right. Stanton Corporation. Bumalik lamang si Nicole mula sa isang pakikipag-ugnayan sa lipunan. Nang makita niya si Yvette na nakaupo doon na mukhang nababato sa kanyang tanggapan, tumawa siya. Hindi mo ba sinabi na nais mong makita ang aking anak na babae? Ano ang ginagawa mo pa rin dito? Maaaring hindi ka niya makikilala sa susunod na bumalik ka. Tinikom ni Yvette ang labi niya. Bata pa siya at walang memorya. Huwag subukan na lokohin ako. Tumawa si Nicole. Mukha siyang amazing. Kahit na ang pagpunta sa trabaho ay hindi malaya at madali tulad ng pananatili sa bahay, si Nicole ay nasa kanyang elemento nang nagawa niya ang mga bagay sa opisina. Mas masaya siya kumpara sa paglalaro sa kanyang anak na babae sa bahay. Nag-isip rin si Clayton at maalalahanin, kaya hindi rin nakuha ni Nicole ang pagkakataon na magalit sa kanya. Pumasok si Logan upang maghatid ng ilang mga dokumento. Nang makita niya si Yvette, binati niya ito. Miss Quimby, ano ang gusto mong inumin? Kung ano man. Inihayag ni Yvette ang kanyang kamay at sumandal upang magkaroon ng magandang pakikipag-usap kay Nicole. Nang makita ito, hindi nakagambala sa kanila ni Logan. Ibinaba niya ang mga dokumento at lumabas. Tinanong ni Nicole, hindi mo ba sinabi na ikaw ay papuntang Cali? Kailan ka aalis? Si Yvette ay mukhang nabalisa. Iyon ang nais kong pag-usapan sa iyo. Handa na ako, ngunit patuloy na kinakaladkad ni Lance ang kanyang mga paa. Siyempre, alam kong nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ko, ngunit hindi ko na lang mapigilan na maghintay ito. Ibinigay ko ang aking trabaho at kahit na naibok ang isang hotel doon. Sinusubukan lang niya akong antalahin hanggang sa mawalan ako ng interes. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Ang diskarte ni Lance ay napakatalino. Hinahangaan niya ito para doon. Pinapayuhan kita laban sa pagpunta doon dahil napakapanganib. Narinig ko na ang sitwasyon doon ay napakamagulo, at ang kanilang bilog sa negosyo ay malilim. Stanton Corporation's businesses in Cali also closed down gradually over the years. Kabanata 1905. Hindi makapaghintay. Pinataas ni Yvette ang kanyang mga browser. Gusto ko pa ring pumunta. Hindi ko eksaktong masasabi na ito ay upang patunayan ang aking sarili dahil alam ko ang aking lakas, ngunit nais ko lamang na magkaroon ng pagkakataon na makatayo sa aking sarili ng ilang sandali. Tumingin si Nicole sa kanya at tumanggo. Maging ligtas ka. Tumawag sa akin kung may kailangan ka. Bumantong hininga si Yvette. Ngunit ang pagpunta doon ay isang problema ngayon. Kaya, hindi ka pupunta kung hindi ka niya papayagan.
Alam ni Nicole na si Yvette tulad ng likuran ng kanyang kamay. It was just that Yvette's brain was fried for a moment. Nagyelo si Yvette. Matapos ang ilang pag-iisip, agad siyang tumayo. Lil-En, alam kong magkakaroon ka ng pinakamaraming trick sa iyong mga manggas. Matapos sabihin iyon, si Yvette ay hindi nagsabi ng isa pang salita at umalis dala ang kanyang bag. Nagkataon, pumasok si Logan kasama ang kape ni Yvette, which spilled all over him when he tried to avoid Yvette. Tinapik ni Yvette ang balikat ni Logan. Salamat, Logan. Si Logan ay nagyelo pa rin sa lugar, ngunit nawala ang babae sa harap niya. Tumawa si Nicole. Tinanong ni Logan, Pangulo, ano ang mali kay Miss Quimby? Nagtaas ng kilay si Nicole. Hindi lang siya makapaghintay na tumakbo sa battlefield. Hindi nagsalita si Logan. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ni Nicole. Tumingin si Nicole kay Logan. Bibigyan kita ng kalahating araw sa hapon, kaya bumalik at linisin ng kaunti. Masaya na tumango si Logan. Salamat, Pangulo. Kinabukasan. Narinig na ni Nicole ang balita na lihim na pumunta si Yvette sa kali. Tinutos ni Clayton ang kanyang shirt habang sinulyapan niya si Nicole na may ngiti. Ang kanyang gwapong mukha ay medyo mapaglaro. Hindi ka ba mausisa? Narinig ko na galit si Ginoong Sheldon kaya nagmaneho siya buong gabi upang habulin siya, ngunit hindi na niya naabutan. Tumawa si Nicole habang nag-scroll siya sa balita sa iPad. Nagtataka tungkol sa ano. Ano ang hindi maaaring gawin ng mahusay na Miss Quimby? Napangiti nang walang magawa si Clayton. Ngunit tumakas siya pagkatapos na makita kanya. Madali para kay Ginoong Sheldon na hindi maunawaan ang sitwasyon. Pinahihit ni Nicole ang kanyang mga mata. Kaya paano kung hindi niya naiintindihan ang mga binti ni Yvette na nasa kanyang katawan, kaya walang makakapidyo sa kanya. Nag-walk si Clayton at niyakap si Nicole. Pupunta ako sa opisina. Sasanduan kita para sa tanghalian. Ngumiti si Nicole at tumanggi. Tinanong ako ni Julie na bisitahin ang set ng pelikula, kaya mag-lunch lang ako doon. Bahagyang sumimangot si Clayton. Sino ang male lead ng kanyang bagong pelikula? Ang mukha ni Nicole ay tumigas ng bahagya. Kumurap siya at sinabing, hindi ko alam. Tahimik na tiningnan siya ni Clayton at hindi nagsasalita. Pagkalipas ng ilang segundo, sumuko si Nicole at nagkasundo. Sa palagay ko binanggit niya si Joseph Valencia. Hindi ako sigurado. Nandoon lang ako upang bisitahin si Jules. Ang sulok ng bibig ni Clayton ay curl. Inabot niya upang kurutin ang kanyang malambot at pinong pisngi. Napakasarap ng pakiramdam sa pagpindot na ayaw niyang bitawan. Pagkatapos ay umuwi ka agad. Baka bisitahin ko lang ang set anumang oras, din. Nagkaroon ng isang hindi mahahalagang pahiwatig ng banta sa kanyang tono. Tinikom ni Nicole ang kanyang mga labi at wala nang sinabi. Si Clayton ay sobrang busy. Pinagmasdan niya ang lahat ng mga kalalakihan sa paligid ni Nicole. Si Nicole ay tiyak na hindi tulad ng walang ingat at walang malasakit tulad ng dati. Sa kabutihang palad, wala sa mga kalalakihan na iyon ang nakatingin sa kanya. Hindi sila maaaring humawak ng kandila kay Clayton. Tumunog ang telepono. Tiningnan ito ni Clayton at sumimangot ng bahagya. Nagsalita siya habang naglalakad siya sa elevator, at nagmadali si Nicole na sumunod mula nang magkasama silang umalis. Pupunta si Clayton sa opisina, at pupunta si Nicole sa set. Ito ay parang may nag-uulat tungkol sa trabaho sa telepono. Marahil mula sa ibang bansa. Sumagot lang si Clayton na may ilang mga pangungusap. Tulad ng dumating ang elevator sa ibaba, ibinaba ni Clayton ang telepono. Si Nicole ay kumalas sa kanya at maligaya na sumakay sa kanyang sasakyan. Bago niya isara ang pintuan ng kotse, siya ay yanked out ng upuan ng driver at lumipat sa upuan ng pasahero. Nagyelo si Nicole at tiningnan ang taong nakaupo sa upuan ng driver na siya ay orihinal na nakaupo. Hindi ka ba pupunta sa opisina? Kabanata 1906. Hayaan si Chatty. Tumalikod si Clayton sa gilid at ngumiti kay Nicole ng marahan. Ipapadala kita muna sa set. Doon naman ang daan ko. Naisip ni Nicole, sa daan. Hindi ba ito sa kabaligtaran ng direksyon ng kanyang tanggapan? Gayunpaman, napangiti pa rin si Nicole. Oo naman, mahusay na ito ay nasa daan. Ang mood ni Clayton ay umunlad nang marinig niya ang kanyang hindi nag-iisang pagtawa. Nena si Nicole sa kalsada,
kaya't maligaya niyang tinatawag sa video si Floyd, na nasa bahay. Si Floyd ay hawak niya si Chatty at nagsasabi sa kanya ng isang kwento. Si Chatty ay mukhang walang tiyaga. Paminsan-minsan, sinasadya niyang itapon ang mga bagay sa harap niya sa sahig. Gayunpaman, suportado pa rin si Floyd. Chatty, sa palagay mo ba ay kamangha-mangha ang pagkukwento ni Lolo? Hinaplos ni Nicole ang kanyang noo. Tatay, hayaan mo si Chatty. Sinabi ni Floyd, ang edukasyon ay dapat magsimula mula sa pagkabata. Dati akong naging abala sa trabaho at walang oras upang turuan ka at ng iyong mga kapatid. Iyon ang dahilan kung bakit lahat kayo ay naging ganito. Ngayon na mayroon akong labis na libreng oras, nais kong gastusin ang lahat ng aking enerhiya sa aming maliit na Chatty. Kayo ay maaaring lumabas lamang at magsaya ng walang anumang pag-aalala. May nais na sabihin si Clayton, ngunit sa huli, nagpasya siyang mag-focus sa pagmamaneho. Galit na galit si Nicole kaya ibinaba niya ang telepono. Tiningnan siya ni Clayton. Hindi ito panatilihin ni tatay, di ba? Tumawa si Nicole. Tumanggi si Chatty kay tatay nang natututo siyang makipag-usap. By then, Dad will let her go, so don't worry. Malinaw siyang nag-aalala, ngunit pinananatili pa rin niya ang isang kalmadong ekspresyon. Nakita ni Nicole ang dilema ni Clayton, kaya hindi niya ito itinago sa kanya. Sure enough, ngumiti si Clayton at dahan-daang pinakawalan ang isang buntong hininga. Mabuti yan. Tumawa si Nicole. Sa panahong ito, ginamit ni Floyd ang lahat ng kanyang enerhiya kay Chatty. Kahit na hindi siya nakaramdam ng pagod, lahat ng nasa paligid niya ay nakakapagod para sa kanya. Bagaman nadama ni Clayton ang puso para sa kanyang anak na babae, hindi niya maaaring tanggihan ang mabuting hangarin ng kanyang biyenan. Ano pa, ang kanyang biyenan ay si Floyd Stanton. Hindi ko inaasahan na maging may kakayahan si Chatty kapag siya ay lumaki. Gusto ko lang siyang maging masaya at malusog. Ano sa palagay mo? Ang tinig ni Clayton ay banayad at malinaw habang siya ay nagpatuloy, maaari akong magtrabaho ng mas mahirap ngayon upang magkaroon ka ng sapat upang mag-squander. Hindi mahalaga kung anong uri siya ng tao, umaasa lang ako na makuha niya ang lahat ng gusto niya sa buhay. Nang marinig ito ni Nicole, tumawa siya at tumingin sa unahan. Mr. Sloan, magandang panaginip, ngunit kung talagang iniisip mo ito, bakit mo na-enroll si Lil Michael sa napakaraming mga klase ng extracurricular? Si Michael ay nasa bahay ng mas mababa sa isang linggo bago ipinadala siya ni Clayton sa summer camp. Bagaman mahal ni Clayton si Michael at hindi makaya na palayain siya, hindi iyon sapat upang mabago ang kanyang desisyon. Sa ganoong nauna, hindi naniniwala si Nicole na papayagan ni Clayton na kumilos ng walang ingat. Tiningnan ni Clayton si Nicole na may pagkakasala at umubo. Well, siya ay isang batang lalaki, kaya syempre, kailangan niyang magtrabaho ng mas mahirap sa hinaharap. Binibilang ko siya na alagaan si Chatty sa hinaharap, tulad ng kung paano kaalagaan ng iyong 3 kapatid. Tumawa si Nicole. Si Michael ay hindi pa lumaki, gayunpaman ay inilalagay mo ang labis na presyon sa kanya. Iyon ang kanyang karangalan. Si Clayton ay natural na binubuli ang kanyang sariling anak. Si Michael, na malayo, ay biglang nag-sneeze. Hinaplos niya ang kanyang ilong at patuloy na nagturo sa kanyang kaklase, na katabi niya, tungkol sa isang paksa. Naisip ni Michael, her face is so round like an apple. Ang cute-cute. Dumating sina Clayton at Nicole sa set. Naghihintay si Julie sa pintuan upang sunduin si Nicole. Si Nicole ay hindi alam kung sino ang dumating upang kunin siya. Nang makalabas na siya ng kotse, narinig niya ang isang tumatawag sa kanyang pangalan. Miss Stanton. Sinundan ni Nicole ang tinig at natigilan nang tumingin siya. Nakakagulat na personal na dumating si Joseph Valencia upang kunin siya. Kabanata 1907. Cling to her for too long. Si Nicole ay may isang impresyon sa taong ito, ngunit hindi siya pamilyar sa kanya. Si Joseph Valencia ay ang pinakamahusay na aktor na nagwagi sa Superstar Awards na si Harvey ay dating hinirang. Iyon lang ang bagay na alam ni Nicole tungkol kay Joseph. Siya ay isang napakatanyag na artista pagkatapos ng pag-aaral. Nagkaroon din siya ng magandang reputasyon sa bilog ng libangan. Hiniling ni Julie kay Nicole na higit sa lahat dahil nais niyang tulungan na makita kung makakakuha si Nicole ng Falcon Entertainment upang mag-sign kay Joseph.
Ang kontrata ni Joseph sa kanyang ahensya kamakailan ay nag-expire, at pinaplano niyang mag-set up ng kanyang sariling studio. Bilang isang resulta, hindi sinasadyang sinaktan ni Joseph ang isang bigwig sa bilog ng libangan, na sadyang mahirap na masungit para sa kanya. Sa gayon, sinabi ni Joseph kay Julie at maingat na itinaas ang isyo. Nais niyang manatili sa Falcon Entertainment sa loob ng ilang taon habang hinihintay niya na maipasa ang isyo. Hindi interesado si Kai kay Joseph, kaya iniwan niya ito kina Julie at Nicole. Dumating si Nicole sa oras na ito para lamang tumingin sa kanya. Hindi niya inaasahan na tumakbo sa tulad ng isang masigasig na si Joseph. Inihayag ni Joseph ang kanyang kamay at hindi na dapat maglakad upang batiin siya. Ang lalaki sa upuan ng driver ay lumabas sa kotse at tumayo sa likuran ni Nicole. He forcefully put on a thin jacket on Nicole. Nagyelo si Nicole at tumingin sa likod. Hindi ako nilalamig. Naitikom ni Clayton ang kanyang mga labi, tumingin sa ibaba, at marahang nagsalita sa kanyang tainga. Ngunit ako. Nakaramdam si Nicole ng isang tingle na dumaan sa kanyang tainga at nanginginig sandali. Siya ay coquettishly hinimas niya ang kanyang braso. Itigil mo na. Tinikom ni Clayton ang kanyang mga labi at nasiyahan sa kanyang reaksyon. Ang tao sa tapat nila ay nakita ang kanilang matalik na aksyon at tumayo doon sandali, nagtataka kung dapat ba siyang pumunta. Naisip ni Clayton, mahusay, hindi ba ang layunin ng akin na ipadala si Nicole upang ipakita sa iba? Malumanay niyang hinawi ang buhok ni Nicole at nagtanim ng malambot na halik sa kanyang noo. Magiliw ang boses niya habang sinabi niya, I'll come and pick you up this afternoon. Don't run around, okay? Namula si Nicole. Hindi siya masyadong makapal na balat na maging masigla sa kanyang asawa sa publiko, kaya hindi siya maaaring manatiling kalmado. Sa kabutihang palad, si Clayton ay hindi kumapit sa kanya ng matagal. Sinulyapan ni Clayton si Joseph at gaanong iniwasan ang kanyang tingin bago siya lumingon upang makapasok sa kotse. Nararamdaman ni Joseph ang matalim na titig ni Clayton na tulad ng isang talam. It was extremely cold. Joseph's enthusiasm immediately dissipated by half. Naghintay si Nicole hanggang sa wala na ang sasakyan ni Clayton bago siya ngumiti at lumakad sa direksyon ni Joseph. Pagkatapos lamang ay si Joseph ay naglakas loob na gumawa ng isang hakbang pasulong. Ang ngiti sa kanyang mukha ay medyo matigas. Miss Stanton. Tumango si Nicole. Mr. Valencia, bakit ka napunta ng personal? Ngumiti si Joseph. Tawagin mo lang akong Joseph. May pahinga ako sa pagitan ng mga eksena ngayon, kaya mayroon akong ilang oras. Si Miss Nixon ay abala sa loob. Itinaas ni Nicole ang kanyang kilay at naisip, hindi nakakagulat. Ang lalaking iyon ngayon. May nais na sabihin si Joseph ngunit tumigil. Naturally sinabi ni Nicole, siya ang aking asawa. Sumabay ako kasi iisa lang ang aming daan. Tumahimik si Joseph. Ang kanyang mga mata ay malinaw na lumabo. Sinabi niya nang walang tigil, oh. Medyo nabigo siya. Naglakad sandali si Nicole bago niya napansin may pagbabago sa kanya. May galit ka ba sa kanya? Madaling umiling-iling si Joseph. Siyempre wala. Hindi ko pa siya nakita sa paligid. Karaniwan akong abala sa paggawa ng pelikula, at hindi ko narinig ang tungkol sa iyong kasal. Ang aming kasal ay medyo low-key. Walang nagbabayad ng pansin sa amin, hindi katulad ng mga superstar mo. Gusto ng lahat na malaman ang tungkol sa iyong pribadong buhay. Mapagpakumbabang nagsalita si Nicole. Tinikom ni Joseph ang labi niya. Ikaw ang aming Diyosa. Karamihan sa industriya ng libangan ay nagbibigay pansin sa iyo. Ngumiti si Nicole at hindi nagsalita. Kung nagpatuloy siyang makipag-usap, walang garantiya na pag-uusapan nila ang iba pang mga paksa. Hindi man sila pamilyar sa bawat isa. Kabanata 1908. Masyadong hindi komportable. Ang dahilan kung bakit naiimpluwensyahan si Nicole sa industriya ng libangan ay siya ang dating nag-iisang kamay na napromote sina Fabian at Harvey sa stardom. Kaya, marami sa kanila ang nagseselos. Nang lumingon sila sa sulok, nakita ni Nicole na nakaupo si Julie sa studio, na sineseryoso ang panunood ng proseso ng paggawa ng pelikula. Kumaway si Julie nang makita niya si Nicole na naglalakad. Ayaw ni Nicole na magpakita sa harap ng napakaraming tao, ngunit dahil nandoon na siya, hindi na lang siya umalis. Maaari lamang niyang i-brace ang sarili at maglakad. Ang direktor ay patuloy na yelling,
cut, at reprimanded ang pangalawang babae na nag-screw up ng maraming beses. Hindi ka maaaring umiyak o ngumiti. Bakit sobrang higpit ng iyong mukha? Sinusubukan mo bang takutin ang mga tao hanggang sa mamatay? Hindi ko talaga alam kung bakit kinailangan ka ng mga namumuhunan dito. Kahit na maglakas loob na dumating at mag-film sa panahon ng iyong panahon ng pagbawi sa plastic na operasyon. Nais mo bang pigilan ang lahat? Ang pangalawang babaeng nangunguna ay tumayo roon na may mga pulang mata habang ang mga nakapalibot na kawani ay nagpunta upang ayusin ang kanyang pampaganda. Hindi na sila nagulat sa mga ganitong eksena. Maaari nilang hawakan ng maayos. Gayunpaman, sa sandaling tumalikod sila, ang pangalawang babaeng nangunguna na sinimulan ay nagsimulang mawala ang kanyang pagkagalit at itapon ang mga bagay. Nakita ni Nicole ang eksenang iyon at lihim na naisip sa sarili, wow, napakaraming drama sa set. Paano magaganap ang gayong bagay sa opisina? Hindi makaya ni Nicole na sawayin ang mga kawani na nagtatrabaho ng husto para sa kanya. Ang direktor at maraming aktor ay napansin si Nicole. Ngumiti ang direktor at tumango. Miss Stanton, dumating ka ba upang bisitahin ang set? Ngumiti si Nicole. Humihingi ako ng paumanhin para sa panghihimasok. Ang direktor ay kumalas sa kanyang kamay. Hindi ka nakakaintriga. Kumuha tayo ng kalahating oras na pahinga. Sumunod din si Julie at lumakad. Maayos ang panahon na may isang cool na simoy. Medyo mainit ito noong Mayo, ngunit madadala pa rin ito. Dumating si Julie na may payong at ngumiti. Salamat, Joseph. Malugod ka, Miss Nixon. Ngumiti si Joseph at itinaas ang kanyang baba, na nagpapahiwatig na ito ay isang maliit na bagay lamang. Sumulyap si Nicole sa studio. Hindi ako nakakaapekto sa iyong trabaho, di ba? Nag-click si Julie sa kanyang dila. Hindi ako mahalaga dito. Dumating lang ako kung ang palabas na ito na namuhunan ako ay mawawalan ng pera. Ang sulok ng kanyang bibig ay curl. Namuhunan ka rito. Siyempre. Kung hindi man, bakit ako magdurusa dito? Naalala ni Nicole ang eksena kanina at biglang nagbuntong hininga ng kaunti. Hindi ka ba natatakot na makakuha ka ng atake sa puso? Ang direktor ba ay patuloy na nanunuya sa mga tao? Bakit hindi mo lang siya pinalitan? Inilagay ni Julie ang kanyang buhok sa kanyang tainga. Ngumiti siya ng casual habang naglalakad sila sa promenade. Ang klasikal na arkitektura sa paligid nila ay napakakaakit-akit. Palitan siya. Ang kanyang backer ay itinapon sa isang malaking kapital para lamang mapasok siya. Bakit hindi ko kikitain ang makakaya ko? Tumingin sa kanya si Nicole. Iniisip mo na sa wakas ay mapupuksa ang kanyang footage. Hindi niya maisip ang isang mas mahusay na dahilan kung hindi man. Sa paghuhusga sa kung paano nagagalit ang direktor, ang mga kasanayan sa pag-arte ng pangalawang babaeng nangunguna ay dapat na hindi matiis. Kahit na nai-broadcast nila ang kanyang mga eksena, marahil ay makakakuha ng maraming masamang pagsusuri ang pelikula. Pagkatapos nito, mahirap makuha ang kanilang kapital. Kinurot ni Julie ang kanyang braso at ngumiti ng playfully. Bakit ka masyadong matalino? Anyway, kapag nilagdaan kami ng kanyang taga-suporta, hindi niya tinukoy kung gaano karaming mga eksena ang kailangan niyang mapasok. Una lang natin ang lahat. Hindi natin kailangang gamitin ito kapag ang oras ay dumating. Tumawa ng kaunti si Nicole at umiling-iling. Nakatayo sila roon, nakikita niya ang malago-berdeng bukid. Ang isang malakas na halimuyak ng mga bulaklak ay kumalas sa simoy ng hangin. Ito ay labis na mabango. Julie nudged Nicole's elbow. Nakilala mo si Joseph, di ba? Ano sa palagay mo? Bahagyang sumimangot si Nicole at sinabi kay Julie tungkol sa kanyang unang impression kay Joseph. Wala akong labis na impression sa kanya. Medyo mapagpakumbaba siya at tila may mabuting pagkatao. Kabanata 1909. Nakakalito na sitwasyon. Tumango si Julie. Tama iyon. Siya ang male lead ng pelikulang ito at doubles din sa pamumuhunan. Iyon ang dahilan kung bakit kami tumawid sa mga landas. Ang kanyang layunin ay malinaw, na nasa ilalim ng pakpak ng Falcon Entertainment at gamitin ito bilang isang stepeng na bato. Tumahimik si Nicole. Napakabait mong tao. Siyempre hindi. Nakikita ko ang halaga ng negosyo sa kanya, alam mo. Si Joseph ay kilala sa bilog bilang kahalili ni Kai. Nalaman niya ang kanyang pag-arte sa pamamagitan ng paggaya ng mga pamamaraan ni Kai.
Sa lahat ng mga taong iyon, si Joseph ang pinakamahusay sa paggaya kay Kai at ang pinakamatagumpay. Tumahimik si Nicole. Naririnig niya ang kaguluhan sa tinig ni Julie. Sinusubukan mo ba siyang sumakay sa katanyagan ni Kai? Kinamumuhian ni Kai ang pinaka. Sinabi ni Julie, alam ko, ngunit wala akong magagawa. Iniisip kong lagdaan siya sa aking kumpanya ngunit gusto niya sa ilalim ng Falcon Entertainment. Ano sa palagay mo? Saglit na naisip ni Nicole. Gusto mo bang itaguyod siya? Tumanggaw si Julie. Sa ganitong paraan, hindi siya makalabas ng madali. Sasang-ayon ba siya dito? He's knee deep in the mud. Mabuti na ang isang tao ay tumutulong sa kanya, kaya bakit niya isasaalang-alang ang iba pang mga aspeto? Kung tumanggi siya, nangangahulugan ito na ang sitwasyon ay hindi sapat na kritikal. Maaari pa rin akong maghintay. Parang tunog ni Julie na determinado siyang kunin siya. Sinabi ni Nicole, kumuha ng isang tao na maghukay ng ilang dumi sa kanya, ngunit huwag magtanim ng isang landmine baka ito ay sumabog sa iyong mukha. Yup, handa na ako. Si Julie ay puno ng kumpiyansa. Ngumiti si Nicole. Sa di kalayuan, narinig nila ang isang nakakasakit na sigaw. Ang pansin ng lahat ay agad na naaakit dito. Ilang sandali si Nicole, ngunit hindi niya makita kung ano ang nangyayari. Bumantong hininga si Julie. Hindi na kailangang tumingin. Ito ang pangalawang babaeng nangunguna mula sa dati. Madalas bang nangyayari ito? Alam mo ba kung sino ang babaeng nangunguna? Sino ito? Kersey. Sa sandaling sinabi ito ni Julie, bahagyang sumimangot si Nicole. Si Nicole ay may magandang impresyon kay Kersey, ngunit sa tuwing naririnig niya ang pangalang ito, hindi niya maiwasang isipin ang tungkol sa pag-iibigan ni Kersey sa kanyang bayaw na si Samuel Lindstrom. Lalo na dahil alam din ni Nicole ang kapatid ni Kersey na si Lumi, ang walang muwang na batang babae na alam lamang kung paano mamuhunan sa kanyang negosyo. Ang pares ng mga kapatid na ito ay nagkaroon ng isang komplikadong relasyon. Si Kersey ang babaeng lead. Hindi ko siya nakita kahit saan dati. Inscan ni Nicole ang lugar at hindi mahanap si Kersey kahit saan. Sinabi ni Julie, magaling talaga siya sa pag-arte at karaniwang ipapasa ang isang eksena na may isang take, kaya hindi niya sasayangin ang kanyang oras na kasama ang mga minions na ito. Ang kanyang susunod na eksena ay 2 oras mamaya. Nahuhulaan ko na siya ay nagpapahinga sa hotel. Tumagilid ang ulo ni Nicole upang tumingin kay Julie. Akala ko kayo ay may magandang relasyon dati. Bakit parang mayroon kang isang bagay laban sa kanya? Bumantong hininga si Julie at tinipon ang kanyang emosyon. Tumingin siya sa paligid upang matiyak na walang sino man sa paligid bago siya nagsalita. Naisip ko na siya ay isang prangka na tao, hindi katulad ng iba pang mga aktres. Akala ko hindi niya ibaluktot ang mga patakaran upang umakyat sa hagdan. Kumusta na ngayon? Walang pakialam si Nicole. Bahagyang sumimangot si Julie. Alam mo ba kung paano siya naging babaeng lead? Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Paano? Tumingin sa kanya si Julie. Tinulungan siya ni Samuel Lindstrom na pisilin ang orihinal na babaeng nangunguna sa pelikulang ito at pinalitan siya ni Kersey. Nanlaki ang mga mata ni Nicole sa pagkabigla. Ilang sandali para bumalik siya sa kanyang pandama. Kaya blatantly. Si Kersey ay nominally hipag ni Samuel, kaya't makatuwiran na alagaan siya. Ngunit kagabi, nakita ko si Samuel na pumasok at lumabas sa hotel ni Kersey. Hindi ba nakakainis? Malamig ang tinig ni Julie at napuno ng disdain. Gayon din, tulad ng isang ibon utak. Naghint sa kanya na maging isang maliit na pag-iingat sa iba, ngunit iniisip lamang niya ang pera. Kabanata 1910. Maging handa para sa panganib sa mga oras ng kapayapaan. Matagal nang nagyelo si Nicole matapos niyang marinig ang reklamo ni Julie. Palagi niyang alam na ang bilog ng libangan ay magulo at ang mga miyembro ng pamilya sa mga mayayamang pamilya ay madalas nakasangkot sa ilang uri ng salungatan para sa mga personal na interes. Gayunpaman, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasaksihan niya ang isang binibini mula sa isang mayayamang pamilya na napakalaya na protektado sa kanyang half-sister. Hinaplos ni Julie ang noo niya. Kalimutan mo na. Sumama ka sa akin. Mayroon lamang akong isang tao na nagdala sa amin ng ilang masarap na lokal na merienda. Sinusubukan mo ba akong patabahin? Umungol si Nicole habang ngumiti siya mula sa ilalim ng kanyang puso. Tumawa rin si Julie at nagbiro, ipinadala ka ni Ginoong Sloan dito.
Nakita ko kayong dalawa kanina. Kasal ka na sa kanya, gayunpaman mayroon pa rin siyang isang malakas na pakiramdam ng krisis. Well, normal na maging handa para sa panganib sa mga oras ng kapayapaan, hindi ba? Nagbiro si Nicole nang walang tigil. Tumawa si Julie at tumingin sa malayo. I-save ito. Sa palagay ko natatakot siya na kumuha ka ng isang magarbong sa ilang mainit na batang artista na nakatakda at palitan siya, di ba? Matagal na akong hindi interesado sa mga batang hunks, okay. Hindi na nagatubiling si Nicole. Anyway, sa kanya, walang maaaring humawak ng kandila kay Clayton. May mga batang hunks sa buong lugar, ngunit mayroon lamang isang Clayton Sloan. Naglakad sila sa isang mahabang koridor ng mga silid. Sa likuran, mayroong isang silid pahingahan na may isang mahusay na pagtingin. May isang extension ng isang maliit na pavilion na matatagpuan sa lawan na hindi pa nasira. Kinaladkad ni Julie si Nicole. Tumingin si Nicole sa paligid at hindi maiwasang purihin, ito ay isang mahusay na anggulo. Bakit sa palagay mo ay makakakita ka ng maraming mga hanay mula rito? Siyempre, walang sino man bukod sa amin ang may oras na uminom ng tsaa at kumain ng merienda dito. Maaari mong makita ang tatlong nakapalibot na set mula sa anggulong ito, hindi rin ito mahusay. Tumanggaw si Nicole. Mayroong maraming mga kahon ng tanghalian na puno ng merienda sa talahan na yan, at tumingin sila ng napakapampagana. Bumantong hininga si Julie. Nagtataka ako kung paano ang ginagawa ni Yvette. Walang mangyayari sa kanya, di ba? Tinikom ni Nicole ang labi. Dapat mo lang alagaan ang iyong sarili. Siyempre, maging maayos siya. Si Lance at Tia Quimby ay may lihim na pagprotekta sa kanya, kaya huwag mag-alala tungkol dito. Ibinaba ni Julie ang kanyang telepono at kinuha ang isang tinidor sa gilid, ibinigay ito kay Nicole. Itinuro niya sa direksyon na sila ay pumasok at sinabing, "Tingnan, ang tunay na palabas ay nagsisimula." Tumingin si Nicole sa direksyon na iyon at natigilan. Maraming dose-dosenang mga tao ang nagbuhos sa set ng magkasama sa lugar kung saan mas maaga si Nicole. Ngayon, ang lugar na iyon ay ganap na nakaimpake. Ang mga iyon, mga tagahanga. Pinataas ni Nicole ang kilay niya. Lahat sila ay mukhang panatiko. Paliwanag nila ang anti-fan ni Joseph na si Julie. Pupunta sila upang makagawa ng isang pag-aalsa halos bawat 2 araw. Wala silang gagawin kundi kumuha ng litrato at pang-aabuso ang mga aktor. Nakakainis sila, ngunit hindi natin ito masipa. Ito ay walang saysay na tawagan ang pulisya para sa kanila. Sa tuwing darating sila, maantala nito ang pag-unlad. Joseph is also afraid after being pestered so many times. Umiling-iling si Nicole. Sino ang nakakasakit as kanya? Ang backer ng pangalawang babaeng nangunguna. Narinig ko na ang asawa ng lalaki ay may kaugnayan kay Joseph. Kahit papaano, nalaman ng taong iyon at sinimulan na gawing mahirap si Joseph. Nagsimulang magchismis si Julie. Sinabi ni Nicole, talaga. Si Joseph ay nagkasala tungkol dito, kaya dapat maging totoo. Ngunit sinabi niya na siya ang kanyang kasintahan mula sa kolehiyo. Sino ang nakakaalam kung totoo ito? Si Julie ay nagsalita ng walang pag-iingat. Tumawa si Nicole. Wow, siya ay talagang hindi mapakali. Tama. Habang nag-uusap sila, bigla silang nakarinig ng mga yapot ng ilang mga yapot na nagmamadali. Itinaas ng 2 kababaihan ang kanilang mga mata upang tumingin at nagyelo. Lumi. Sinulyapan ni Nicole si Julie sa sorpresa, at ipinahiwatig ni Julie na hindi niya alam na darating din si Lumi. Kabanata 1911. Magnakaw ng kanyang tao. Sa isang sulyap ng isang mata, dumating si Lumi sa harap ni Nicole at Julie. Nakasuot siya ng magandang masikip na damit na naging mas kaakit-akit at marangal, ngunit medyo walang muwang. Talagang kayo nga. Narinig ko mula kay Joseph kanina na kayo ay naglalakad patungo sa likuran, so I came over. Anong coincidence? Napangiti si Lumi. Ngumiti si Nicole. Ano ang nagdadala sa iyo dito? Dumating ako upang bisitahin ang aking kapatid na babae, syempre. Hinaplos ni Lumi ang kanyang buhok. Ang 2 pinakamahalagang bagay sa buhay ay kumita ng pera at nagmamahal sa aking kapatid. Dapat kong makamit ang pareho. Ang ngiti ni Nicole ay kumupas ng bahagya. Pagkatapos siya ay sumulyap kay Julie. Ang ekspresyon ni Julie ay tumigas din ng kaunti. Si Lumi,
na pinananatili sa kadiliman, mahal pa rin ang kanyang kalahating kapatid na babae. Marahil ay hindi niya alam na ang kanyang kapatid na babae ay nagnanakaw sa kanyang tao, di ba? Nagubo si Julie. Narito rin si Samuel. Malaya ba siya? Sumimangot si Lumi at umupo sa tapat ng mga ito habang hindi niya pinipili ang isa pang tinidor upang matikman ang mga merienda. Ano ang kinalaman sa akin ng kinaroroonan niya? Hindi tulad ng may ulat niya ang kanyang schedule sa akin. Ang kailangan lang niyang gawin ay ilipat ako ng pera sa oras bawat buwan. Napabuntong hininga si Nicole. Kung sila ay nasa ganoong relasyon, kung gayon ang katotohanan ay hindi gaanong nakakasakit kay Lumi. Malinaw na naisip ni Julie ang parehong bagay. Gayunpaman, sa susunod na segundo, biglang ngumiti si Lumi at tiningnan sila ng mga arched na kilay. Ngunit ang aking asawa ay napakabuti sa akin. Ito ang aking kaarawan kahapon, ngunit hindi ko sinabi sa kanya. Kahit papaano ay nalaman niya at kahit na may isang tao na maghanda ng isang regalo para sa akin. Tinawag din niya ako na time na humihingi ng tawad, kaya hindi na ako nagagalit. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Julie. May gusto siyang sabihin ngunit tumigil. Kagabi, tila nakita niya sina Samuel at Lumi na magkasama. Si Lumi ay nalubog pa rin sa kanyang kaligayahan. Ito ay napakakaawa-awa, ngunit hindi nila makaya na sumabog ang kanyang bubble. Tumahimik si Nicole. Gusto mo ba? Tulad niya. Nagyelo si Lumi. Kumurap siya at sinubukan agad na itago ang pamumula at pagkabagot sa kanyang mukha. Gusto ko ang kanyang pera, ngunit siya ay na-infatuated as akin. Nang siya ay dumating upang makipag-usap sa aking ama tungkol sa aming alyansa sa kasal, paulit-ulit na napunta siya sa aming bahay upang magmungkahi sa akin, na sinasabi na gusto niya ako ng mahabang panahon. Iyon ang dahilan kung bakit sumang-ayon ang aking ama sa aming kasal. Ang kanyang mapagmahal na ekspresyon at mapagmataas na tono ay nagpakita ng kanyang tiwala sa kanyang kasal. Kaya, mas mahusay na huwag sabihin sa kanya ang tungkol sa pag-iibigan ng kanyang asawa. Kung hindi man, paano niya mahaharap ang mga ito? Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata at ngumiti ng bahagya. Oh, lumapit si Lumi kay Nicole. Sinabi ko sa iyo ang tungkol sa vixen sa paligid ni Clayton nang naglalaro tayo ng poker sa huling oras. Nahuli mo ba siya? Tumahimik si Nicole. Iyon ay matagal na ang nakalipas, ngunit naalala pa rin ni Lumi. The little sympathy Nicole had for Lumi earlier disappeared. Tumawa si Julie at hindi nagsalita. Ang sulok ng bibig ni Nicole ay umiikot. Salamat sa iyong pag-aalala, ngunit sa palagay ko ay dapat kang mag-alaga ng higit pa tungkol sa iyong sariling asawa. Si Lumi ay nanginginig ang ulo. Bakit ko siya aalagaan? Ang kanyang puso ay nakatakda sa akin, at mahal niya ako hanggang sa kamatayan. Nais ko lang na gusto niya ako ng kaunti. Kung hindi man, magiging suffocating ito. Hindi nagsalita si Nicole. Para sa isang dahilan, nais niyang lumingon at umalis. Siya ang dapat na maging suffocating. Binago ni Julie ang paksa sa oras at casual na nagdala ng isa pang bagay na nauugnay kay Lumi. Paano mo nalaman na si Kersey ay nagsumite dito? Narinig ko na namuhunan din si Samuel sa pelikulang ito. Ilang sandali si Lumi. Nanlaki ang mata niya sa pagkabigla. Alam lamang niya na si Kersey ay nag-film dito sa pamamagitan ng mga larawan na naipost ni Kersey sa kanyang social media. Gayunpaman, hindi niya alam na si Samuel ay namuhunan din sa pelikulang ito. Kabanata 1912. Kamusta, kapatid na babae? Sa isang pag-post, natural na ngumiti si Lumi. Namumuhunan si Samuel sa ilang mga pelikula paminsan-minsan. Marahil ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Greeted ni Nicole ang kanyang ngipin. Narinig ko na ang orihinal na lead ng babae ay pinalitan ni Kersey sa huling minuto. Ginagawa ba ni Samuel? Nahihiya lang siya ng malinaw na paalalahanan si Lumi. Kung hindi pa ito nakuha ni Lumi, malamang na may pinsala siya sa utak. Bahagyang sumimangot si Lumi at patuloy na nagpapaliwanag. Hindi ba normal? Siguro ang aking asawa ay nagbibigay ng pagkakataon sa aking kapatid na babae para sa aking kapakanan. Nag-joke si Nicole at hindi alam kung ano ang sasabihin. Tinitigan ni Julie si Nicole na tumingin at umiling-iling. Hindi nila dapat ipagpatuloy ang paksang ito. Napabuntong hininga si Nicole. Nang maglaon, nagsimulang pag-usapan sina Nicole at Julie tungkol kay Joseph. Naiinis si Lumi at nakinig sa gilid.
Unti-unti, ang ingay sa kabilang panig ay nawala. Ang mga antay-tagahanga ay gumawa ng sapat na gulo. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isa pang pangkat ng mga tao. Narito si Kersey. Mabilis, ihanda ang mga kamera at maghanda upang mag-shoot. Sigaw ng manager ng eksena, kaya tumingin si Nicole at ang mga kababaihan. Sapat na, isang marangyang kotse ang dahan-daang dumating. Natuwa si Lumi. Ang aking kapatid na babae, ang malaking bituin ng pelikula, Kersey, ay narito. Mabilis, sundan mo ako. Maaari ko kayong makakuha ng isang libreng autograph na larawan, kaya hindi mo na kailangang maglinya para dito. Tayo na. Ipinahiwatig ni Nicole at Julie na ayaw nilang puntahan. Gayunpaman, hindi nilayo ni Lumi na palayain ang dalawang babaeng ito. Kinaladkad niya sina Nicole at Julie at inalis ang merienda na hindi nila hinawakan kanina. Hayaan ang aking kapatid na babae. Gusto niyang kainin ito mula noong siya ay bata pa. Si Lumi ay napaka-proteksyon ng kanyang kapatid na babae, kaya't hindi niya ito maitago. Sina Nicole at Julie ay kinaladkad sa harapan. Sa oras na lang, tumigil ang sasakyan ni Kersey. May nagpunta sa likuran upang buksan ang pintuan. Lumabas si Kersey mula sa kotse na may suot na light purple ball gown. Ang kanyang mga kaakit-akit na tampok at ang kanyang kaaya-aya ay nakamamangha. Madali niyang maihok ang kaluluwa ng isang tao. Ang lahat ng naruroon ay labis na natigilan na tumahimik sila habang hinihintay nila na makarating si Kersey sa set. Mas nasasabik pa si Lumi. Patuloy siyang pumapasok. Gayunpaman, pagkatapos makalabas ng kotse si Kersey, isa pang lalaki ang sumunod sa kanya. Ang lalaki ay mataas at matikas na may isang patayo na postura. Siya ay handsome at mukhang isang kilalang maharlika na may pambihirang kaugalian. Sa sandaling lumabas ang lalaki sa kotse, si Lumi, na naglakad na lang sa harapan, ay tumigil agad. Tiningnan niya siya nang hindi kapanipaniwala na naisip niya, bakit nandito si Samuel? Nang makita ni Nicole at Julie sina Lumi at Samuel, natigilan din sila. Nagkatinginan sila sa isa't isa at masasabi na may mali. Paano ito magiging isang pagkakataon? Pinag-uusapan lang nila ang bagay na ito. Nakita muna ni Kersey si Lumi. Mukha siyang mapagmataas habang hinahawakan niya ang hem ng kanyang damit at hinintay na hawakan ng katulong ang payong. Gayunpaman, nang itinaas ni Kersey ang kanyang mga mata at nakita si Lumi na nakatayo doon na may maputlang mukha, agad na natigilan si Kersey. Dalawang hakbang si Kersey at sinabing, Lumi, ikaw. Bakit ka nandito? Agad na bumalik si Lumi sa kanyang pandama at bumalik ng dalawang hakbang. Nang makita ito ng mga nakapalibot na tao, wala sa kanila ang nagbukas ng kanilang mga mouth upang magsalita. Napansin din ni Samuel si Lumi. Nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit mabilis niyang nakuha ang kanyang pag-iingat at lumakad. Ngumiti siya na parang walang mali. Lumi, bakit ka narito? Dumating ako upang talakayin ang isang bagay sa direktor. Hindi ko inaasahan na pumunta ka rito. Naglakad si Samuel upang hawakan ang kamay ni Lumi, ngunit inalog niya ito at sinulyapan siya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at lumapit sa kanya upang ipaliwanag sa isang mababang tinig, ipapaliwanag ko ito sa iyo mamaya. Lumi, nagkita lang kami sa daan. Narito lang kami para sa trabaho. Kabanata 1913. Don't misunderstand. Habang nagsalita si Samuel, itinaas niya ang kanyang kamay at sinubukan na itak ang buhok ni Lumi sa likod ng kanyang tainga. Ang ganitong uri ng matalik na kilos ay paborito ni Lumi. Gayunpaman, hindi tinanggap ito ni Lumi sa oras na ito. Pinaihit niya ang kanyang ulo sa patagilid at iniwasan ang kanyang kamay. Ang mukha ni Samuel ay tumigas, at ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang naswept sa likuran niya. Sina Nicole at Julie ay tumingin sa kanya ng smirk. Malamig ang dalawang mata ng mga kababaihan, at tila nakikita nila sa pamamagitan ng kanyang pagkilos ng isang sulyap. Ibinaba ni Samuel ang kanyang mga mata, ngunit ngumiti pa rin siya at sinabi, Miss Stanton, nandito ka rin. Hindi nakakagulat na ang aking asawa ay nasa magandang kalagayan. Salamat sa paggugol ng oras sa kanya. Nag-isip sandali si Nicole bago siya sumagot, narito si Miss McKinnon upang bisitahin ang kanyang kapatid na babae. Nangyari lang kaming tumakbo sa isa't isa rito. Mabilis na nakuha ni Kersey ang kanyang ekspresyon at lumakad ng may ngiti. Alam ko na mahal mo ako, Lumi.
Narito ka ba upang sorpresahin ako? Ngumiti si Kersey at pumunta sa direktor upang batiin siya. Direktor, mangyaring ipagpaliban ang aking eksena sa loob ng 10 minuto. Ang aking kapatid na babae ay dumating dito upang bisitahin ako. Oo naman, walang problema. Lahat ay nagpunta upang gawin ang kanilang sariling bagay na parang walang nangyari. Kaya, ang natitirang ilang mga tao lamang ang nakatayo doon. Mula sa pagkilala nila, wala na sina Kersey at Samuel. Ang sadyang pag-iwas sa bawat isa ay medyo kakaiba. Gayunpaman, ang mga nakakaalam kung ano ang nangyayari ay hindi pa nagulat. Tumayo roon si Lumi na may isang matigas at glum na mukha. Madilim at malalim ang kanyang mga mata. Ang mga luha ay unti-unting lumusot sa kanyang mga mata, ngunit pinipilit niyang pinigilan. Nang makita niya sina Kersey at Samuel na bumaba mula sa kotse ng magkasama, mayroon na siyang pakiramdam ng gat, ngunit tinanggihan pa rin niya. Ang kanyang isip ay blanko sandali. Hindi pinansin ni Lumi si Kersey at itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin kay Samuel. Nanginginig ang boses niya habang sinabi niya, "Hindi mo ba sinabi na nasa ibang bansa ka para sa isang paglalakbay sa negosyo?" Ang mga katawan ng lahat ay tumigas para sa kamangha-manghang nang marinig nila ang tanong na ito. Sina Nicole at Julie ay hindi nagsalita. Sumimangot sila. Ang asawa ni Lumi, na parang nasa ibang bansa, ay lumitaw sa iisang kotse kasama ang kapatid niya. Ito ay tila isang kasinungalingan kahit anong dahilan kung bakit siya napunta. Tumigas ang mukha ni Samuel. Hindi siya masyadong maganda. Subconsciously nais niyang eyebrush ito mula sa perfunctorily. Sa halip, si Lumi ay snorted ng basta-basta. Tiyak na susuriin ko ang iyong kinaroroonan pagkatapos nito, kaya huwag kang maglakas loob na magsinungaling sa akin. Ang mukha ni Lumi ay hindi na humawak ng isang nakaka-relax na ngiti. Binalaan niya siya at mukhang mahigpit. Sinimulan niyang pinaghihinalaan sila. Ito ay hindi lamang mula sa eksena sa harap niya, kundi pati na rin mula sa kanyang naunang pakikipag-usap kina Nicole at Julie. Ang babaeng nanguna sa pelikulang ito ay pinalitan ni Kersey nang mamuhunan si Samuel sa pelikulang ito. Namuhunan ba siya sa pelikulang ito, lalo na para kay Kersey? O lahat ba ito ay nagkataon? Sa una, naisip ni Lumi na maaaring gawin ito ni Samuel para sa kanya. Ngayon, hindi na iniisip ni Lumi. Naramdaman pa niya na medyo naglingkod siya sa sarili. Nang ang binhi ng pagdududa na ito ay nakatanim, mahirap iwaksi ang mga pagdududa na iyon. Si Lumi ay naging mas may pagdududa at nalilito habang tinitigan niya ang kanyang kapatid na babae at asawa sa harap niya. Hindi siya maaaring manatiling kalmado. Tumingin si Lumi kay Kersey at itinapon ang merienda na dinala niya sa lupa. Nagyelo si Kersey, tumingin siya sa lupa at agad na natanto ang isang bagay. Ang kanyang mukha ay napuno ng pagkakasala at sakit. Siya ay namutla ng ilang segundo at sa wakas ay binuksan ang kanyang bibig. Lumi. Pula ang mga mata ni Lumi. Sabihin mo sa akin. Bagaman hindi nila ibinahagi ang parehong ina, mahal pa rin niya si Lam Mau mula noong bata pa sila. Si Kersey ay maganda at banayad. Kaya, kapag binubuli ang iba si Kersey, si Lumi ay kukuha ng isang ladrilyo upang labanan sila. Lumaki si Lumi na pinoprotektahan ang kanyang kapatid na babae, ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang kapatid na tulad nito. Ang sakit na bumangon mula sa ilalim ng kanyang puso ay halos nasasaktan ang katinoan ni Lumi. Kabanata 1914. Huwag mo siyang apihin. Gusto ni Lumi na marinig ito mula kay Kersey. Gusto niyang ipaliwanag sa kanya si Kersey. Binuksan ni Kersey ang kanyang bibig. Nawala ang kanyang pag-iingat at kinagat ang kanyang mas mababang labi, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa gilid, lumakad si Samuel at kinaladkad si Lumi. Hindi ko na ipaliwanag ito sa iyo. Pag-usapan natin sa kotse. Bumagsak si Lumi ng 2 hakbang at halos matamba. Naiinis siya at inalog ang kanyang kamay. Ang boses niya ay malupit. Hayaan mo ako. Ano ang kinakatakutan mo? Natatakot ka bang maririnig ka ng mga tao, at makakaapekto ito sa iyong karera at reputasyon? Biglang lumingon si Lumi at tiningnan sina Julie at Nicole ng 2 segundo. Pula ang mga mata niya. Did you guys already know? Have you been hinting at me just now? Tinikom ni Julie ang kanyang mga labi at wala nang sinabi. Nag-atubili si Nicole sa kalahati ng 1 segundo at prangkang nagsalita.
Hindi ko sinabi sa iyo dahil natatakot ako na magalit ka, ngunit sa palagay ko ay mas malulungkot ka kung pinananatili ka sa dilim na parang tanga. Huminga ng malalim si Nicole at tumingin kay Lumi. Mas mahusay mong tanungin sila sa iyong sarili. Minsan, kung ano ang nakikita mo ay ang katotohanan. Maaaring hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Nicole. Greeted ni Samuel ang kanyang ngipin. Isang bakas ng gulat ang tumawid sa kanyang mukha. Hindi siya pinansin ni Nicole at hindi natatakot sa kanyang banta. Tinapik niya ang balikat niya. Hindi ko nais na makialam. Ito ay lamang na ang asawa mo si Lumi na sinasabing pinakamamahal no siya, at si Kersey ay ang kanyang paboritong kapatid na babae. Hindi ka dapat mapang-api ng ganyan. Matapos sabihin iyon, hindi pinansin ni Nicole ang mga ekspresyon ng iba pang dalawang tao at sumulyap lamang kay Julie. Ang dalawa sa kanila pagkatapos ay lumakad palayo, isa-isa. Sa sandaling sinabi ni Nicole iyon, nagbago ang mga ekspresyon ni na Samuel at Kersey. Ito ay isang kilalang katotohanan na hindi na nila maitago. Ipinikit ni Lumi ang kanyang mga mata na parang nakatanggap lang siya ng isang pangunahing suntok. Sinulyapan niya si Kersey, at pagkatapos ay kay Samuel, tulad nito ang unang pagkakataon na kilala niya silang dalawa. Tumalikod siya at nais na umalis. Gayunpaman, bigla siyang naisip ng isang bagay at bumalik muli. Gusto ni Kersey na sundin, ngunit napigilan siya ni Samuel. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ipapaliwanag ko sa kanya. Kersey squatted sa lupa at kinuha ang mga merienda na nadurog sa lupa. Agad na namula ang kanyang mga mata. Nakita ng nakapalibot na kawani ang eksenang ito at hindi naglakas loob na magpatuloy upang aliwin siya. Dapat ay inaasahan nila ito kapag nawala si Kersey sa kanyang pagiging malinis ng mas maaga. Ang mga malapit kay Kersey ay alam ang tungkol sa relasyon sa pagitan niya at ni Samuel. Ito ay lamang na hindi ito inilantad. Si Kersey ay hindi mukhang mayabang tulad ng dati. Ngayon, siya ay mukhang isang magandang pape na may luha sa kanyang mga mata habang siya ay nag-squat doon. Si Lumi, ang kalahating kapatid na babae ni Kersey na kinamumuhian niya at mahal sa parehong oras, ay hindi kailanman nag-iingat sa kanya. Naalala ni Kersey kung paano hinikayat siya ni Lumi na makakain at personal na ginawa ang kanyang masustansyang pagkain noon nang siya ay nasa isang jeta. Ang taong pinakamaganda kay Kersey ay si Lumi. Si Lumi din ang tao na palaging naiinggit kay Kersey. Si Nicole at Julie ay nag-uusap nang biglang pumasok si Lumi. Ang mga mata ni Lumi ay napakapula, ngunit sinubukan niya ang kanyang makakaya upang makontrol ang kanyang emosyon. Hindi na ako naniniwala sa kanila. Gusto kong sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Sinubukan ni Lumi na huwag magkaroon ng isang emotional breakdown at halos masalimuot. Nagatubili si Julie at tumingin kay Nicole. Nangyari ito nang makita ko silang papasok at lumabas ng hotel ng magkasama. Kahapon, nagpunta si Samuel sa hotel kung saan nanatili si Kersey sa. Nakita rin ni Clayton sina Samuel at Kersey na dumalo sa isang kaganapan sa lipunan. Ang mukha ni Lumi ay unti-unting lumubog. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa isang suffocating enclosure na kahit na ang paghinga ay nakaramdam ng labis na masakit. Nagmamadali si Samuel. Sumimangot siya kina Julie at Nicole at nais na magsalita. Sinabi ko na ipapaliwanag ko ang lahat. Wala itong kinalaman kay Kersey. Ako ang nagpapanatili sa kanya dati, ngunit patuloy niya akong tinanggihan. Kabanata 19:15. Sumasang-ayon sa anuman. Tumayo roon si Lumi. Ang kanyang katawan ay matigas, at hindi siya tumalikod. Tumingin si Nicole mula sa kanyang anggulo at nakita na si Lumi ay mukhang dumbfound na walang mga pagbabago sa kanyang pagpapahayag. Hindi gumanti si Lumi kay Samuel, na medyo kinakabahan siya. Tumingin siya kina Nicole at Julie. Bibigyan mo ba kami ng ilang privacy? Bago may masabi sina Nicole at Julie, lumipat si Lumi. Naging mapatla ang labi niya. Bakit iiwan nila tayo? Natatakot ka ba na ang mga kasinungalingan na iyong binubuo ay hindi tutugma sa sinabi nila sa akin? Binuksan ni Samuel ang kanyang bibig at medyo nagulat. Ang reaksyon ni Lumi ay lampas sa kanyang inaasahan. Dati niyang iniisip kung ano ang magiging reaksyon ni Lumi kung nalaman niya. Naisip niya na iiyak lang siya at gumawa ng isang malaking pag-aalsa tungkol dito. Pagdating ng oras, bibigyan lang niya siya ng mas maraming pera upang maitakda ng tama ang mga bagay. Hindi iyon mahirap. Ngunit ngayon, medyo hindi siya nagsasalita.
Pumunta sina Julie at Nicole sa susunod na silid. Bagaman wala na silang nakikita, ang tunog na pagkakabukod dito ay hindi mahusay, kaya maririnig nila ng malinaw ang pag-uusap nina Samuel at Lumi. Kilala ko si Kersey noong una siyang nagsimula bilang isang artista. Ako ang nag-iisa na nagtaguyod sa kanya. Itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan sa oras na iyon at isang D-lister lamang na nahihirapan na makaligtas sa bilog. Hindi kita kilala sa oras na iyon, at ako ay niloloko sa paligid niya. Malalim at malabo ang tinig ni Samuel. Nagsalita siya na parang nagsasalita siya ng may kahirapan dahil ayaw niyang banggitin ng labis tungkol sa nakaraan. Gayunpaman, pinakawalan ni Lumi ang isang malumanay na pagtawa. Oh, narinig ko ang tungkol sa iyong maraming mga flings bago ang ating kasal at gusto mong lokohin ang mga aktres. Ito ay lumiliko na si Kersey ay isa sa kanila. Kapag nakalantad ang ganitong uri ng relasyon, mas kaunti ang maging awkward. Gayunpaman, ang mga ito ay mga katotohanan kahit gaano o hindi. Ito lamang ay medyo mahirap pakinggan. Ang ekspresyon ni Samuel ay hindi rin mahusay. Sumimangot lang siya nang marinig niya ang mga salitang iyon at hindi nagtaltalan. Pagkatapos ng lahat, iyon talaga ang sitwasyon sa oras. Ang bawat isa ay may sariling motibo. Ang tono ni Lumi ay nanunuya. Ano ang nangyari? Kailan mo nalaman na siya ay isang makinan? Kung alam mo, bakit hindi mo siya pinakasalan? Sinadya ba kayong makipag-away sa akin? Greeted ni Lumi ang kanyang mga ngipin at nawala ang kanyang pag-iingat, mahigpit na hinaplos niya ang kanyang mga kamao. Sinabi ni Samuel, alam ko lang na mayroon akong alyansa sa kasal sa isang makinan, ngunit hindi ko alam kung sino ang aking kapareha. Wala rin akong pakialam. Sumang-ayon lang ako pagkatapos na ipakita sa akin ng aking ama ang iyong larawan. I only know who Kersey was at our wedding. But I've already broken up with her before our wedding. Nagyelo si Lumi ng ilang sandali bago siya dahan-daang nagsalita. Kaya, kayong dalawa ay nakipag-ugnay sa isa't isa sa likuran ko mula noong kasal natin. Siya ang dahilan kung bakit ka nalasing sa araw ng kasal natin. Tinikom ni Samuel ang labi niya. Alam niya na siya ay nagkasala, at naawa siya kay Lumi. Gayunpaman, iyon ang katotohanan. Nagalit ako sa una. Kinamumuhian ko siya dahil niloloko ako, at kinasusuklaman ko iyon. Nag-atubiling sandali si Samuel, ngunit nagsalita si Lumi. Kinamumuhian mo na pareho kaming mula sa pamilyang makinan, subalit kailangan mong pakasalan ang hindi mo mahal. Ngayon, pinagsisisihan mo ito, di ba? Ipinikit ni Samuel ang kanyang mga mata at tumahimik ng ilantad ni Lum ang kanyang panloob na mga saloobin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya sa isang mababang at mabagsik na tinig. Pasensya na. Nalilito lang ako ng ilang sandali, ngunit hindi ako pinansin ni Kersey sa oras na iyon. Kinamumuhian ko na nagsinungaling siya sa akin, at napakahalaga mo sa kanya. Alam kong masasaktan ka ng mga ito. Humihikbi si Lumi. Alam mo. Alam din niya, ngunit pareho niyo pa rin akong sinaktan. Kung sasabihin mo sa akin mula sa simula, hindi kita pakakasalan. Kahit nakasal na tayo, hiwalayan kita upang kayong dalawa ay magkasama. Ano na ngayon? Kabanata 19:16. Hindi na ako maniniwala sa iyo muli. Kung hindi ko kayo nakita na magkasama, pinlano mo bang itago ito mula sa akin magpakailanman? Nagplano ba kayong dalawa sa pagdaraya sa likod ng aking likuran? Sa tuwing sinabi mo na ikaw ay nasa isang paglalakbay sa negosyo, napunta ka sa kanya, hindi ba? Sa tuwing nagtatrabaho ka ng overtime nagpunta ka upang mapanatili ang kanyang kumpanya, di ba? Sa wakas ay ipinahayag ni Lumi ang lahat ng mga hinalaas kanyang puso. Hindi na niya kailangang pigilan pa. Marahil ay naniniwala siya sa bawat salitang sinabi ni Samuel. Ngunit ngayon, kung ang isip ni Samuel ay gumalagala kapag kasama niya siya, mag-aalinlangan si Lumi kung ikinalulungkot niya na hindi siya si Kersey. Ang mukha ni Samuel ay tumigas at medyo namutla. Nag-aalala din siya. Hindi ako bastos. Greeted ni Samuel ang kanyang mga ngipin, sumimangot sa kanya, at gumawa ng isang hakbang pasulong, nais na hawakan ang kanyang balikat upang mapawi siya. Gayunpaman, tumalikod si Lumi at iniwasan ang kanyang pagpindot. Masakit ang kanyang mga mata. Pinapikit niya ang kanyang mga kamao at matiyagang nagsalita.
Pinuntahan ko lang siya sa ilang sandali matapos ang ating kasal, ngunit sa kalaunan, nilinaw ko sa kanya. Hindi na kami ay muling tumawid sa mga landas mula pa noon. Natatakot na hindi mo maintindihan. Sa pagtatapos ng pangungusap, ang tinig ni Samuel ay mabagsik. Pumunta ako dito ngayon upang talakayin ang isang bagay sa direktor. Hindi ito ang iniisip mo. Tumingin siya kay Lumi at nakaramdam ng komplikado. Sa una, naisip ni Samuel na madali itong makuha ang walang kondisyon na tiwala ni Lumi. Gayunpaman, pagkatapos niyang makipaghiwalay kay Kersey at gumawa ng mas maraming pagsisikap sa kanyang kasal, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano siya kasuklam-suklam. Si Kersey ay nasa industriya ng libangan, kaya't marami siyang kwento. Sa una, natagpuan ni Samuel na ang uri ng pagiging komplikado ay talagang kaakit-akit. Gayunpaman, si Lumi ay ibang-iba kay Kersey. Siya ay walang muwang, mabait, at naisip ang pinakamahusay sa lahat. Ang kanyang mundo ay walang bahid. Nadama ni Samuel na hindi siya karapat-dapat na makasama si Lumi. Gayunpaman, ang kanyang paunang detachment ay hindi gumawa ng pagkakamali si Lumi. Si Lumi ay palaging positibo. Kapag kasama niya si Samuel, hindi pa niya naramdaman ng madali, masaya, at walang ingat. Gayunpaman, nagsinungaling lamang siya sa isang oras na ito, ngunit si Lumi ay bumagsak sa kanya, at ang lahat ng masakit ay kumalas. Ang paraan ng pagtingin ni Lumi kay Samuel ngayon ay tulad ng paraan ng pagtingin niya sa mga mapupuot na relasyon bago, na may isang naiinis, mapang-akit, at hindi mailalarawan na malamig na titig. Ginawa nitong naramdaman ni Samuel na labis na nabibigatan na si Lumi ay tumingin sa kanya ng tahimik ng ilang sandali na may mga pulang mata bago niya tinignan. Hindi tumutulo ang luha niya. Gayunpaman, ang kanyang pagpapahayag ng pilit na pagpigil sa likod ay sapat na upang makaramdam ang puso ni Samuel. Huminga ng malalim si Lumi at itinuro sa likuran niya. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya. Lumabas ka. Ilabas mo ang halimaw. Hindi na ako maniniwala sa iyo muli. Tumigas ang katawan ni Samuel. Humakbang siya ng isang hakbang ngunit ang kanyang pag-iwas ay masyadong halata. Tumayo siya doon na hindi gumagalaw at nag-atubiling magsalita. Alam ko na hindi mo matatanggap ang lahat ng ito ng sabay-sabay, ngunit subukan ko ang pinakamahusay na gawin ito sa iyo. Lumabas si Lumi ng isang magaan na pagtawa. Hindi ko gusto ito. Magkakaroon ako ng abogado ng pamilya ng Makinan ng isang kasunduan sa diborsyo. Pag-usapan natin ang bagay na ito mamaya, kung tatalakayin ng ating mga pamilya kung malutas ito sa publiko o pribado. Gusto mo ng diborsyo? Nabigla si Samuel. Ang kanyang mga kilay ay mahigpit na niniting. Ang kanyang dibdib ay puno ng mga hindi sinasabing emosyon. Pinapikit niya ang kanyang kamao. Ito ay talagang hindi pagkakaunawaan, at aalagaan ko ito. Hindi ito seryoso upang makakuha ng diborsyo, di ba? Kabanata 19:17. Ayokong makakuha ng diborsyo. Mahirap sabihin kung umiiyak o tumatawa si Lumi, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi kasiya siya. Nakatitig si Lumi kay Samuel. Malamig ang tono niya. Akala ko magiging masaya ka, Samuel. Anyway, si Kersey at ako ay parehong anak na babae ng pamilyang Makinan, kaya hindi ba pareho kung sino ang ikakasal mo? Mag-asawa ka lang ng gusto mo upang hindi mo na kailangang mag-sneak sa hinaharap. Hindi ba iyon ang gusto mo? Nang matapos si Lumi na magsalita, agad na nagyelo ang mukha ni Samuel. Para bang nasample siya sa publiko. Pagkatapos nito, itinaas ni Lumi ang kanyang mga paa at umalis. Tumingin siya pabalik sa cubicle at naisip na mayroon pa ring dalawang iba pang mga tao na nanunood. Kaya, sinasadya ni Lumi na itinaas ang kanyang tinig. Alam kong narinig mo lahat ito. Hindi na kailangang panatilihing lihim ito. Dahil ang mga manloloko ay hindi natatakot na mapahiya, ano ang dapat mong itakot? Natapos ang pagsasalita ni Lumi at lumakad na si Samuel upang umalis sa silid. Nais ni Samuel na kunin ang kanyang kamay, ngunit hindi niya pinamamahalaan. Ang kanyang isip ay biglang kaguluhan. Diborsyo. Hindi pa niya naisip ito. Hindi ako nakakakuha ng diborsyo. Bulong niya, pinayagan ko na siya. Pinaplano kong mabuhay ang natitirang bahagi ng aking buhay sa iyo. Si Lumi, na hindi lumayo, ay maaaring marinig ng malinaw ang kanyang mga salita. Gayunpaman, hindi siya huminto sa kanyang mga yapak.
Isang mapurol na sakit ang nagmula sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam na ang kanyang puso ay mahigpit na clenched na parang kahit na paghinga ay nagdala ng isang tumitibok na sakit. Bigla, napagtanto ni Samuel na tila nawalan siya ng isang bagay na mahalaga. Lumabas lamang sina Nicole at Julie nang hindi na nila narinig ang paggalaw sa labas. Umalis sina Lumi at Samuel. Magaan si Julie. Ang isang leopardo ay hindi maaaring baguhin ang mga spot nito. Gayunpaman medyo matigas si Lumi. Nakahinga ako. Nagtaas ng kilay si Nicole at nagbuntong hininga. Oo, iyon ay hindi inaasahan. Patuloy niyang sinasabi na magkasama lamang sila para sa pera, ngunit ngayon nais niyang makakuha ng diborsyo dahil sa bagay na ito. Natatakot ako na alam niya kung kasama niya siya dahil sa pera o damdamin. Sinasabi mo na gusto niya si Samuel. Nagdududa si Julie. Tinikom ni Nicole ang mga her lips. Inilalagay niya ito ng basta-basta sa tuwing pinag-uusapan niya kay Samuel, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging kumikinang. Hindi mo ba napansin? Tahimik sandali si Julie. Pagkatapos ay hindi ba malulumbay si Lumi ngayon? Magiging maayos kung ito ay isa pang babae, ngunit iyon ang kanyang pinakamamahal na kapatid na babae. Ang sulok ng bibig ni Nicole ay umiikot. Wala siyang sinabi. Sa oras na ito, ang pintuan ay itinulak ng bukas. Si Kersey ay gaganapin ng isang tao sa loob. Pagkatapos ay napansin nila ang kanyang mga tuhod ay nascrap at natatakpan ng dugo at dumi. Siya ay tumingin ng labis na pagkabagot. Ang kanyang mga damit ay natatakpan din ng dumi. Nang makita na naroon sina Nicole at Julie, nagyelo ang katulong ni Kersey. Mabilis siyang humingi ng tawad. Paumanhin, Miss Stanton at Miss Nixon. Hindi sinasadyang nahulog si Kersey, kaya kailangan niyang magpahinga. Patuloy siyang mag-film pagkatapos mag-apply ng ilang pamahid. Magpatuloy sa paggawa ng pelikula. Si Kersey ay malinaw na hindi mukhang nasa tamang kalagayan ng kaisipan. Paano siya magpapatuloy sa paggawa ng pelikula? Siya ay inilipat sa isang upuan sa gilid tulad ng isang pape. Ang katulong pagkatapos ay lumingon upang makahanap ng isang medical na kit. Ang silid na ito ay orihinal na isang silid pahingahan, ngunit ito ay nakalaan para sa ilang mga tao lamang. Ang iba pang mga kakaunting oras ng aktor ay gumagamit ng karaniwang silid pahingahan, kaya't naisip na si Kersey ay darating sa silid na ito para sa isang pahinga, tinikom ni Julie ang kanyang mga labi. Hindi niya tinanong kung ano ang ginagawa si Kersey dahil wala siyang nakitang punto sa pag-arte. Sa halip, lumingon si Julie kay Nicole. Aalis na ba tayo? Tumanggaw si Nicole. Hindi siya pamilyar kay Kersey at mas malapit pa rin kay Lumi. Kaya, hindi sinasadya ni Nicole na tumayo sa tabi ni Lumi. Hindi mahalaga kung ano, sinaktan ni Kersey ang taong pinakamamahal sa kanya. Bago pa man umalis ang dalawang kababaihan, inilipat ni Kersey ang kanyang mga talukap ng mata at nagsalita sa isang mabagsik na tinig, nahulog ako at nasaktan ko ang aking sarili nang sumunod ako sa aking kapatid na babae. Hindi niya ako tinitingnan at pinalayas. Hindi siya naging malamig sa akin dati. Mapapatawad ba niya ako? Kabanata 1918. Walang budi. Mayroong 4 na tao lamang sa silid. Ang katulong ay naghahanap ng isang medical na kit sa gilid, kaya't si Kersey ay tiyak na hindi nakikipag-usap sa kanya. Nangangahulugan ito na si Kersey ay nagdidirekta nito kina Julie at Nicole. Kumurap si Nicole at tumingin sa likod kay Kersey. Sapat na, itinaas ni Kersey ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanila. O upang maging tumpak, nakatingin siya kay Nicole. Itinikom ni Kersey ang kanyang mga labi na may kahirapan. Sinabi ni Lumi na mabubuting kaibigan kayo. Naiinggit ako sa kanya dahil kahit na ano ako, hindi ako maaaring maging kaibigan sa lahat ng walang pag-aalala na katulad niya. Ang katulong sa gilid ay nadama ang nalulumbay na kalagayan ni Kersey at nagmadali na pumunta kasama ang medical kit. Kersey, huwag mo muna sabihin. Ipaliwanag mo lang sa ibang pagkakataon. Pinigilan siya ni Kersey. Maaari kang umalis muna. Gusto kong kausapin sila. Ang katulong ay nag-atubiling sandali ngunit naiwan pa rin sa huli. Tumayo doon si Nicole. Ano ang nais mong sabihin? Kung mayroon kang oras, bakit hindi mo ito ipinaliwanag sa iyong kapatid? Ibinaba ni Kersey ang kanyang ulo at pinakawalan ang isang maliwanag na tumawa. Gusto ko, ngunit alam ko na nakita mo ako at ni Samuel. Gusto ko lang malinaw na ito ay puro nagkataon.
Tumingin si Julie at hindi siya naniniwala sa kanya. Sinabi ni Nicole, bakit hindi nangyari ang lahat ng mga coincidences na ito sa ibang ngunit ikaw? Tunay na nagkataon ito, ha? Greeted ni Kersey ang kanyang ngipin at nagsalita. Pinakawalan ko na ang ugnayang iyon nang magpakasal sila. Nagagalit ako at ayaw ko na. Kinamumuhian ko ang aking sarili sa pagiging Kersey at hindi Lumi. Kinamumuhian ko na ang aking ama ay palaging bias. Sa palagay mo ba hindi ko alam na ikakasal na sila? Sa oras na iyon, nasa mababang punto ako sa aking karera, at napaglaruan ako sa paligid ni Samuel, kaya nabubuhay ako sa takot sa buong oras. Sa tingin mo ay wala akong budi, ngunit sino sa buong pamilyang Makinan, bukod kay Lumi, mayroon ba? Tumingin si Julie kay Kersey na may mga kulubat na browser. Ano ang paggamit ng iyong sinasabi sa amin? Kung nakakaramdam ka ng malubha, maaari mong ipaliwanag kay Lumi. Naniniwala lamang kami kung ano ang nakikita namin, at hindi namin mababago ang aming tindig dahil lamang sa iyong mga salita. Malinaw na ayaw ni Julie na tumayo doon at makinig sa kalokohan ni Kersey. Dati niyang iniisip na si Kersey ay diretso at palakaibigan dahil hindi umakyat si Kersey sa hagdan sa bilog sa pamamagitan ng mga koneksyon. Ngunit ngayon, tila si Kersey ay hindi mas mahusay. Si Kersey ay kasuklam-suklam sa pag-agaw ng kasal ng kanyang kapatid na gawin itong malaki. Tahimik na sinulyapan ni Nicole si Kersey at sinundan si Julie. Pinanood sila ni Kersey na umalis na may mga pulang mata. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang katulong. Ang katulong ay isang maliit na puso nang makita niya ang downcast na hitsura ni Kersey. Naghihintay ang lahat sa labas. Kung wala ka sa mood, sasabihin ko sa direktor na hindi maganda ang pakiramdam mo upang ma-postpone namin ang shoot. Umiling-iling si Kersey, pinunasan ang kanyang mga mata, at tumayo. Nakabawi siyang muli sa isang iglap. Okay lang. Walang makakapagpaliban sa shoot. Ang trabahong ito ang aking lahat. Wala akong ibang paraan. Huwag kang mag-alala, Kersey. Hindi ba sinabi ni Samuel na ipaliwanag niya? Bukod sa, hindi mo ipinagkanulo ang iyong kapatid na babae. Kasama mo muna si Samuel, at pagkatapos nilang magpakasal, hindi ka pa nakipag-ugnay sa kanya. Si Samuel ang siyang naghangad na paulit-ulit na. Shut up. Ginambala ni Kersey ang katulong at huminga ng malalim na hininga. Ang aking kapatid na babae ay hindi gumawa ng anumang mali. Bakit kailangan niyang magbayad para sa ginawa namin? Dapat akong humingi ng tawad sa kanya ng personal kahit na pinatawad niya ako o hindi. Nais kong si Miss Nixon at Miss Stanton na tulungan akong hikayatin siya, ngunit ngayon, hindi nila nais na makisali sa bagay na ito. Sa palagay ko iyon ay para sa pinakamahusay na dahil ito ay hindi isang bagay na maipagmamalaki. Ang aking kapatid na babae ay palaging mapagmataas, kaya siguradong hindi siya gagawa ng isang malaking pakikitungo dito. Kabanata 1919. Ang tulala na ito. Tumayo si Kersey at itinuwid ang kanyang buhok tulad ng sinabi niya, gusto ko ng shoot ngayon na matapos ang 5. Sabihin sa direktor na hindi ko pansinin kung ang iba ay nag-drag ang kanilang mga paa, aalis na ako kapag tapos na akong ma-shoot ang aking bahagi. Tumanggo ang katulong. Si Kersey ay laging may ganitong pagkagalit. Kapag si Kersey ay nasa mabuting kalagayan, maaaring handa siyang maghintay para sa iba pang mga aktor na ulitin ang shoot. Gayunpaman, kapag siya ay nasa isang masamang pansit, tatapusin niya ang pag-film sa kanyang bahagi at umalis. Sa oras na ito, nangyari na si Kersey ay nasa masamang kalagayan. Umalis sina Julie at Nicole. Ang mukha ni Julie ay malinaw na glum. Iyon ang tulala na Lumi. Alam ko na ang araw na ito ay darating sa lalong madaling panahon o huli. Sinulyapan ni Nicole si Julie. Kalimutan mo na. Dapat ba nating makita siya? Medyo nag-aalangan si Julie. Hindi ba siya nakakahiya? Mas mahusay na mag-isa sa oras na ito, di ba? Maaari nating tawagan at tanungin siya. Kinuha ni Nicole ang kanyang telepono at nadial ang numero ni Lumi. Kung nag-hang up siya, hindi tayo pupunta. Bilang isang resulta, ang tawag ay sinagot ng mas mababa sa 2 ring. Sub. Gusto mo bang lumapit? Nasa bahay ako, kaya lumapit ka na lang. Pagkatapos nito, ibinaba ni Lumi ang telepono. Malinaw itong narinig ni Nicole at Julie. Kinurot ni Julie ang kanyang mga browser. Ang babaeng ito ay talagang hindi mahulaan. Bumantong hininga si Nicole.
Kung alam ko ito ng mas maaga, makakakuha lang ako kay Clayton upang magrekomenda ng ilang magagandang pamumuhunan para sa kanya. Siguro ngayon, ang pera lamang ang maaaring magdala ng kanyang kaligayahan. Habang nagsalita sila, sumakay sila sa sasakyan at nagtungo sa bahay ni Lumi. Nagpadala si Nicole ng isang mensahe kay Clayton na nagsasabi sa kanya na huwag kunin siya mula sa set. Mabilis na sumagot si Clayton at hiniling sa kanya na mag-text sa kanya nang dumating siya. Mabilis na dumilim ang langit. Nang dumating ang dalawang kababaihan sa bahay ni Lumi, maulap ang langit. Mukhang uulan sa lalong madaling panahon. Nang pumasok na sila sa pintuan, narinig nila ang pagbagsak ng baso at ang pag-iyak ni Lumi. Ito ang lahat ng iyong kasalanan. Bakit mo ako pinakasalan? Lahat kayo ay talagang alam tungkol sa kanila. Kung gayon ano ako? Sina Nicole at Julie ay nababagabag. Ang dalawa sa kanila ay tumingin sa isa't isa at nag-atubili kung dapat pa ba silang pumasok. Sa sandaling iyon, ang katulong sa gilid ay dumating upang tanggapin sila. Miss Stanton, Miss Nixon, mangyaring pumasok sa loob. Ngumiti si Nicole at naisip, huli na upang umalis ngayon. Ito ay nangyayari lamang na ang natitirang bahagi ng pamilyang Mackinnon ay naroon. Kaya, magiging isang maliit na awkward para manatili sila. Nagpunta ang katulong at sinabi ng may pag-iisip, nagalit si Miss Mackinnon, kaya't dumating sina Mr. at Mrs. Mackinnon upang aliwin siya. Mangyaring maghintay sandali. Itinaas ni Julie ang kilay at hinintay na umalis ang katulong bago siya sumandal kay Nicole at nagsalita sa isang mababang tinig. I've heard that Julian Mackinnon spoils his daughter as much as your father. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Hindi ba normal iyon? Bago ang dalawang kababaihan ay maaaring magsabi ng isa pang salita, isang tinig ang nagmula sa itaas. Kailangan mong umalis. Narito ang aking mga kaibigan, at hindi kita nais na makita. Habang tumakbo si Lumi, lumapit ang kanyang tinig. Tumakbo si Lumi sa kalahati ng hagdan at nakita ang mga nagulat na mukha ni Nicole at Julie. Pagkatapos, agad siyang tumigil sa pag-iyak. Siya ay calmly na lumakad pababa. Sa likuran niya, bumaba si Julian at isang maganda, matigas na babae na bumaba. Ang babaeng iyon ay asawa ni Julian Mackinnon na si Mia Lycan. Maraming tao ang nakakaalam na bago si Mia became Mrs. Mackinnon, ang pamilyang Lycan ay isa ring mataas at mayaman na pamilya. Kung wala ang pamilyang Lycan, si Julian Mackinnon ay hindi magiging kung ano siya ngayon. Sumimangot si Julian at tiningnan si Lumi na may pag-aalala. Huwag umiyak, Lumi. Sumunod si Mia sa likuran ng isang layer ng kadiliman sa kanyang mga mata. Makikita na ang reaksyon ni Lumi ay wala sa kanilang inaasahan. Tumayo sina Nicole at Julie at binati sila. Ilang sandali si Julian at nagmadali na muling nabawi ang kanyang composure. Miss Stanton, Miss Nixon, nandito ka. Pasensya na kailangan mong makita ito. Kabanata 1920. Tangkilikin ang mga benepisyo. Bagaman sa katayuan ni Nicole sa industriya, kinailangan ding ipakita sa kanya ni Julian, malinaw na wala si Nicole upang makipag-usap sa negosyo sa oras na ito. Ngumiti si Julian ng mapait at walang magawa, pagkatapos ay sinulyapan niya si Mia. Tumanggaw si Mia at magalang na pinalawak ang kanyang kamay. Mangyaring, umupo ka. Dahil pareho kayong mga kaibigan ni Lumi, mangyaring gawin ang iyong sarili sa bahay. Umupo sina Nicole at Julie. Umupo si Lumi sa gilid. Ang kanyang mga mata ay labis na pula, kaya malinaw na siya ay umiyak ng umiyak. Ayaw niyang tumingin sa kanyang mga magulang at sinabi sa kanila, kailangan kayong dalawa. Ayokong makita kayo. Lumi, huwag gumawa ng isang eksena. Nagsalita si Mia sa isang mapurol na tinig. Nakaramdam siya ng kaba nang makita niya ang malubhang hitsura ng kanyang anak na babae. Bagaman alam namin ang tungkol sa kanilang relasyon sa loob ng mahabang panahon, hindi ito sineseryoso ni Samuel. Pinili niyang pumasok sa isang alyansa sa kasal sa aming pamilya, na nangangahulugang binigyan niya si Kersey. Alam niya ito ng malinaw. Gaano siya manggahas na mapang-api ka. Hindi namin siya papayagan ng madali. Tumanggaw si Julian sa gilid. Tama ka. Tiyak na tatayo si tatay para sa iyo. Tumingin si Lumi sa gilid. Si Kersey ay bahagi din ng ating pamilya. Bakit hindi na lang siya ang pinakasalan? Pinaikit ni Mia ang kanyang mga mata.
Bagaman ang ilang mga bagay ay dapat na itago mula sa mga tagalabas, she could not less at the moment. Sobrang walang muwang mo. Si Mia ay sumigaw at sumulyap kay Julian, na katabi niya, na may madilim na mata. Nagkamali si Julian, kaya't ibinaba niya ang kanyang ulo nang hindi nagsabi ng isang salita. Ang pagkakasala na naramdaman niya ay labis na labis. Nagsalita si Mia sa isang malamig na tinig. Hindi namin alam kung siya ang iyong kapatid na babae. Sa hinaharap, ang lahat ng nasa pamilyang Mackinnon ay ibibigay sa iyo lamang, at wala siyang kinalaman dito. Ang isang alyansa sa kasal ay isang bagay na may kahalagahan dahil ito ay nagsasangkot sa mga interes ng dalawang pamilya. Paano natin mapahiya ang ating sarili sa pamamagitan ng pagpapalm sa isang iligal na anak na babae na nagmula sa kung saan, sino ang naging isang tao na babae, magpakasal kay Samuel? Hindi lahat ay kwalipikado na sumali sa ating pamilya at masisiyahan ang mga makikinabang. Pagtapos ni Mia, ang sala ay nahulog sa katahimikan. Bumantong hininga si Julian at tiningnan si Lumi. Lumi, lahat ng ito ay aking kasalanan. Ang iyong ina ay may isang punto. Hinahayaan ka naming pakasalan si Samuel para sa iyong sariling kabutihan. Ito ay ang ating pamilya ay nangangailangan ng pamilya Lindström. Ito ay lamang na ang pamilya ng Lindström ay ang pinakaangkop na tugma para sa iyo. Hindi mo na kailangang alagaan kung ano ang iniisip niya, hindi rin siya maglakas loob na mapang-api ka. Ginambala siya ni Mia. Ito ay dahil sa walang puso at walang pasasalamat. Ano ang paggamit mo na napakabuti sa kanya mula noong bata ka pa? Isaalang-alang ba niya ang iyong damdamin bago saktan ka? Ang mga mata ni Lumi ay biglang namula. Kasalanan ko ba? Dahil ito ay isang alyansa sa kasal, hindi ko dapat pakialam kung ang aking asawa ay may ibang babae sa labas ng aming kasal. Ngunit hindi ka dapat nagsinungaling sa akin ng ganyan. Ang babaeng iyon ang kapatid ko. Kahit gaano mo siya kinamumuhian, tinatrato ko pa rin siya bilang kapatid ko. Kung nagustuhan niya si Samuel, hindi ko na siya pinakasal sa una. You guys went too far. Nalungkot ang tinig ni Lumi. May sasabihin pa si Mia. Ngunit hinayla siya ni Julian. Well, kung ano ang tapos na ay tapos na, Lumi. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin hahayaan na magdusa. Pagkatapos nito, ngumiti si Julian kina Nicole at Julie. Mangyaring subukan at hikayatin siyang hindi masyadong magalit. Palagi kaming nandyan para sa kanya. Ngumiti sina Nicole at Julie, tumanggo ng bahagya, at pinanood si Julian na hinayla ang kanyang asawa. Naupo doon si Lumi. Tinakpan ang kanyang mukha. Matagal na siyang nagpupumilit bago siya tumingin kina Nicole at Julie nang walang tigil. Hindi ba katawa-tawa ang mga ito? May katahimikan. Bumantong hininga si Nicole at sinabing, tama ang iyong mga magulang. Palagi silang nandyan para sa iyo, kaya kung hindi mo ito harapin, maaari kang magtago sa likuran nila. Ipinikit ni Lumi ang kanyang mga mata at pinakawalan ang isang malamig na pagtawa. Makakakuha ba sila ng diborsyo para sa akin? Hindi. They'll only go after Kersey.